Isang ordinaryong empleyada lamang si Carol nang magustuhan siya at mapangasawa ng isang CEO. Ang buong akala niya ay magiging masaya sila ng lalaki dahil pawang pagmamahal lamang ang pinaparamdam nito sa kanya. Not until lumabas ang tunay na ugali ng ina nito, lalo na nang malaman na buntis siya at dinadala niya ang apo nito. Kapag umaalis ang asawa niyang si Christopher, sinasaktan siya ng ina nito. Kaya walang nagawa si Carol kundi ang umalis na lamang sa mansyon kaysa pamadamay ang bata na nasa kanyang sinapupunan dahil nga buntis na siya. Sa sandaling mahanap siya ng kanyang asawa, magawa kaya niyang sabihin kay Christopher ang kasamaan ng ina nito o tatanggapin niya na lamang na ayaw talaga siya ng mga tao bilang asawa ng isang CEO? Oo naman anak, ako nang bahala dito sa asawa mo. Hindi mo siya dapat alalahanin. Nakangiting sabi ng ginang sa kanyang anak na si Christopher. Papunta na kasi sa kumpanya ang lalaki dahil ito ang CEO at kailangan asikasuhin ng kumpanyang ipinamana sa kanya ng namayapang ama. Aalis na ako, Han. Umalik muna si Christopher sa pisngi ng asawang si Carol at niyakap ito tsaka tuluyang umalis. Kaya ang ginang na kanina'y napakabait dahil hindi pa umaalis ang anak ay naging demonyita na at sigurado si Carol na pag-iinitan na naman siya ng ginang. Ngayong umalis na yung anak ko, hindi mo na magagawa pang magbuhay Reyna dito. Dali, tumulong ka sa mga maid sa kusina. Utos ng ginang kay Carol. Mabilis namang sinunod ni Carol ang utos ng ginang. Tama naman ito eh. Hindi porkit asawa siya ni Christopher, magbubuhay Reyna na siya sa mansyon. Ayan ang mga kailangan mong hugasan. Bilisan mo, baka magalit na naman sa'yo si Doña Miranda. Natatawang sabi sa kanya ng isang katulong. Kahit na asawa siya ng amo nito, parang basura rin ang turing sa kanya. Naghugas na lamang ng pinggan si Carol. Tanggap niya naman na hindi siya gusto ng mga tao para kay Christopher, lalo na ng ina nito. Dahil nang makilala siya ni Christopher, ay isa lamang siyang ordinaryong empleyado sa kumpanya ng lalaki. Hanggang sa natapos nang maghugas si Carol, pero may dumating na mga pinggan dahil may dumating na bisita si Doña Miranda. Oops, kakatapos mo lang pala. Natatawang sabi ng maid at muli siyang iniwan. Tinitiis niya ang lahat dahil mahal niya si Christopher. Dumiretso na si Carol sa itaas, hindi para magpahinga, kundi para ayusin ang kwarto. Kahit may mga katulong ay sa kanya pa rin pinapagawa ang mga bagay na iyon. Sa totoo niyan, wala naman talaga siyang kakampi sa mansyon dahil ang lahat ay ayaw sa kanya. Maraming ginawa si Carol pagkatapos ng linisin ang mga kwarto. Bumaba na siya para sabihin sa ginang na tapos na siya sa mga araw-araw na pinagagagawa nito. Ang bilis mo naman ata. Siguro hindi mo inayos ang paglilinis mo, no? Sita sa kanya ng isa sa mga maid kaya masamang napatingin sa kanya ang Donya. Inayos ko po kahit tignan niyo pa. Pagtatanggol ni Carol sa kanyang sarili. Inuutusan mo ko? Galit na sabi ng Donya. Hindi naman po sa ganun, pero nilinis ko naman po talaga ng mabuti. Pangangatwiran pa ni Carol. Hindi ko ba alam sa anak ko at isang katulad mo yung nagustuhan at pinakasalan? Naiiling na sabi ng ginang matapos siyang pagmasdan mula ulo hanggang paa. Oo nga siguro, ginayuma mo si Sir Christopher, no? Suhol pa ng isang katulong. Yumuko na lamang si Carol. Umalis ka nga sa harapan ko, pinapainit mo yung ulo ko. Mabuti pa magbihis ka na. Hindi ka dapat magmukhang kawawa dahil mamaya pag uwi ni Christopher ay kasama niya ang mga kaibigan niya. Huwag mo nang tangkain pa ang magpabida dahil mayayari ka sa akin. Pananakot sa kanya ng ginang. Kahit tanghali na hindi pa pinapakain ng pananghalian ng ginang dahil kung hindi siya sinasaktan, ginugutom naman siya nito. Lahat ng natitirang pagkain ay pinapakain sa aso. Hinihintay niya na lamang si Christopher. Maski merienda hindi siya binibigyan. Kinahaponan, umuwi na si Christopher kasama ang dalawang kaibigan ng mga business partners din. Siya ang unang hinanap ng kanyang asawa. Si Carol, ma'am. Tanong ni Christopher sa kanyang ina. Nasa taas, baka nagpapahinga. Mabuti pa, unahin mo na lamang ang mga kaibigan mo. Ang sabi ng ginang. Mas importante yung asawa ko, ma'am. Ang sabi naman ni Christopher. Kaya umaktong kinikilig ang dalawa nitong kaibigan. Pinuntahan na nga ni Christopher ang kanyang asawa. Tulog na tulog ito sa kwarto at nagising lamang dahil sa halik niya. Ano bang ginawa mo't mukhang pagod na pagod ka? Tanong ni Christopher kay Carol. Gusto sanang sabihin ni Carol ang totoo sa asawa pero nakita niya ang ginang na nasa may labas ng pintuan ng kanilang kwarto. Wala naman, inaantok lang talaga ako. Nakangiti niyang sabi sa asawa. Kaya napangiti na lamang din ng ginang nasa labas ng pintuan. Let's go downstairs. Nandun yung mga kaibigan ko. Hindi ba nakakahiya? Anong nakakahiya? Taka namang tanong ni Christopher.
Wala naman. Sabi ko nga bumaba na tayo. Sabi na lamang ni Carol sa asawa kaysa naman kung ano pang isipin nito. Nang makababa, masayang binati ni Carol ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Kita niya naman ang masamang tingin sa kanya ng ginang na para bang may masama siyang ginagawa. Hindi maintindihan ni Carol kung bakit ba lahat na lang ate kinaiinisan sa kanya ng ginang. Umiwas na lamang ng tingin si Carol kaysa naman makahalata pa yung asawa niya at mga kaibigan nito. Nagkaroon muna ng kwentuhan at isang dinner bago nagpasya ang mga kaibigan ng asawa niya na umalis na. Tutulong sana si Carol sa pagliligpit ng hapag pero hindi siya hinayaan ng asawa. You don't need to do that, Han. May mga katulong naman. Ang sabi sa kanya ng asawa, kaya hindi na nagpumilit pa si Carol. Baka kasi magtalo pa sila ng asawa niya. Ayaw na ayaw naman niyang nagtatalo sila. Anak, hindi naman masama siguro na kung gusto ni Carol ay tumulong siya, diba? Tanong ni Doña Miranda. Hindi naman inaasahan ni Carol ang isasagot ng asawa niya sa ina nito. Asawa ko si Carol, ma'am. Hindi siya maid. Hindi rin naman masama kung ayaw ko siyang patulungin sa mga gawain dito sa mansyon. Hindi nakasagot ang ginang hanggang sa sinabi na ni Christopher na umalis na nga sila doon. Mabilis na sumama ang loob ng ginang dahil sa sinabi ng kanyang anak. Hindi naman siya sinasagot-sagot nito nang dumating lang talaga si Carol ay tsaka nangyari yun. Bukas, ma'am, gantihan niyo si Carol. Suhol sa kanya ng katulong na hindi na nito kailangan pang sabihin dahil yun naman talaga ang kanyang gagawin. Hindi mo na sana pinagsalitaan ng ganun yung mami mo, ang sabi ni Carol sa asawa nang makarating sila sa kwarto. Alam mo, ayoko na nahihirapan ka, Han. Gusto ko nga'y magbuhay rin ka dito sa mansyon. Hindi mo kailangan gumawa ng mga gawaing bahay. Hinaplos-haplos ng asawa ang kanyang pisngi habang sinasabi ang mga salitang yun, kaya napayakap na lamang si Carol sa kanyang asawa. Hey, what's wrong? Wala naman, hindi ka talaga nagsasawang pakiligin ako. Masayang sabi ni Carol. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawa na mahalin ka. Napakaswerte ko dahil dumating ka sa buhay ko. At niyakap si Carol ng kanyang asawa. Dahil medyo nakaawang ang pinto nila, kita ng ginang ang nagaganap sa loob kung papaano maging sweet ang anak niya sa asawa nito na kulang na lang. Ikasuka niya dahil wala talaga siyang makitang dahilan para magustuhan ng anak niya ang babae. Bago pa siya mapansin ng dalawa, umalis na doon ang ginang. Araw-araw na kumukulo ang dugo niya dahil sa Carol na yun. Hindi niya nga alam kung papaano siya nagbait-baitan noong una, kaya hindi alam ng kanyang anak na sinasaktan niya ang asawa nito. Anong iniisip mo? Tanong kay Carol ng kanyang asawa. Nakahiga na sila sa kama. Nakatalikod siya rito at nakayakap naman sa kanyang lalaki. Niisip ko lang si nanay. Gusto mo bang dito na lang din natin sila patirahin? Suwestyon ng lalaki. Hindi. Medyo napalakas ang kanyang boses. I'm just asking. No need to shout, Han. Malambing na sabi ng kanyang asawa. Ayaw niya. Ayaw niyang maranasan ng kanyang mga magulang ang hirap na kanyang dinaranas. Nabigla lang ako. It's okay. At mukhang hindi rin naman papayag sila nanay at tatay. Hanggang sa natulog na nga sila. Kinabukasan ng magising si Carol, wala na sa kanyang tabi ang asawa. Malamang maaga itong pumasok. Pero nagulat na lamang siya nang pumasok ito sa kanilang kwarto na may dalang tray na may lamang pagkain para sa kanilang dalawa. I cook for us. Masaya nitong sabi, kaya naman napangiti na lamang si Carol. Pwede naman nang ako na. Gusto ko ako at tulog ka pa naman kanina. Hindi ba't may trabaho ka pa? CEO ka nga, diba? Balik niya naman sa asawa. Mas importante ka kaysa sa company ko o sa trabaho ko. Parang hinaplos ang puso niya dahil dun. Feeling ni Carol, maiiyak na siya pero pinipigilan niya lamang. Kumain na lang tayo, mukhang masarap tong niluto mo. Syempre para sa ito. Habang sa ibaba, kausap ni Doña Miranda ang isa sa mga katulong. Paano yan, ma'am? Nandito yung anak niyo. Paano niyo mapapahirapan si Carol? Natatangang tanong ng katulong, kaya kulang na lang tanggalin ito ni Doña Miranda sa trabaho dahil sa sobrang katangahan. Malamang, hindi pwede ngayon. Gusto mo bang magkagalit kami ng anak ko? May iba pang araw, marami pang araw. Hindi ko pwedeng saktan ang cheap na babaeng yun kapag nandito yung anak ko. Sabi ng Donya na kinatango na lamang ng katulong. Tsaka gamitin mo yung utak mo, ha, wag kang tanga. Nagtatanong lang naman po. Pangangatwiran ng katulong. Pwes, ayus-ayusin mo yung mga tanong mo. Baka gusto mong magaya ka sa Carol na yon. Ayaw talaga ng Doña Miranda sa mga taong walang utak. Pumasok na ulit sa trabaho si Christopher, kaya naiwan na naman sa mansyon si Carol. Hindi niya maiwasang mapangiti
Dahil ipinasyal lang naman siya ng kanyang asawa kahapon, binili siya ng mga bagong damit na kahit hindi naman niya kailangan, binili pa rin ito. Pero sa kanya ay ayos na yun basta kasama niya lamang ang asawa. Mukhang nag-enjoy ka kahapon ah. Ano namang binili sa'yo ni Sir Christopher? Sabi sa kanya ng isang maid na sip-sip kay Doña Miranda na malimit niyang makalimutan ang pangalan pero ngayon ay naaalala na niya. Carlota, yun ang pangalan ng maid. Hindi sumagot si Carol dahil ayaw niyang makipagtalo. Kaya aalis na sana siya para maglinis ng kwarto sa itaas nang hilahin ng katulong ang kanyang buhok. Bastos ka, hindi pa ako tapos na kausapin ka, kaya wag mo kong tinatalikuran. Ang sabi ng katulong, ayoko ng gulo. Yun na lamang ang tanging nasabi ni Carol. Pero simula nang pinakasalan mo yung anak ko, yun na ang pinasok mo. Sabi ng ginang na nandoon din pala, wala itong pakailam kahit sinasabunutan na siya ni Carlota. Hindi ka na nahiya. Kababae mong tao, anak ko pa yung pinagluluto mo. Asan ang hiya mo? Hindi porkit asawa ka ng anak ko dapat buhay reyna ka na. Galit na sabi ng ginang. Wala naman ho akong ginagawang masama. Pangangatwiran ni Carol. Meron. Yung pananatili mo dito sa mansyon. Yung pagiging asawa mo ng anak ko masama na yon. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Muli ay galit na sabi ng ginang. Hindi ko naman po kasalanan kung ako yung minahal ng anak nyo. Ang sabi pa ni Carol. Siguro ginayuma mo siya, kaya ikaw ang pinili niyang maging asawa. Sa lahat-lahat ng babae na gusto ko ikaw pa, wala ka namang kwenta. Narinig mo yun? Ayaw sa'yo ni Doña Miranda, ayaw namin sa'yo, kaya umayos-ayos ka. At malakas na itinulak si Carol ni Carlota, kaya napaupo siya sa may sahig, pero hindi man lang siya tinulungan ng mga ito. Linisin mo yung mga banyo sa itaas, aalis kami ni Carlota. Dapat pagbalik ko, malinis na ang buong mansyon. Bilin pa ng ginang, kaya inuna na muna ni Carol ang kusina. Bakit mo sila hinahayaan na saktan ka? Tanong ng isang katulong. Ito na lamang yata yung nagkakaroon ng pakialam sa kanya. Siguro ay bago. Sanay naman na ako. Pero asawa ka ni Sir Christopher, di ba? Pero ayaw naman nila sa akin. Pero asawa ka pa rin kahit ayaw nila sa'yo. Kaya dapat magsumbong ka. Nang may makarinig sa kanilang usapan. Hindi mo dapat ako kinakausap. Mawawalan ka ng trabaho. Ang sabi niya sa katulong. Maya-maya pa'y umuwi na si Doña Miranda at pinatawag siya at ang katulong. Ikaw, kabago-bago mo dito, masyado kang nangingialam at dinuro-duro nito ang maid na kanyang kausap. Hindi ka dapat natanggap sa trabahong to dahil hindi mo naman ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Ang dapat naglilinis ka lang at hindi nakikialam. Ang sabi pa ni Carlota. Huwag niyo na po siyang tanggalin sa trabaho. Ang sabi ni Carol sa ginang, kaya galit na lumapit ang ginang kay Carol at ito ay sinampal. Naghahanap ka pa talaga ng kakampi mo na katulad mong basura. Galit na sabi ng ginang, masyadong malakas ang sampal nito kaya napatabingi ang mukha ni Carol. Tinanggal pa rin ng ginang sa trabaho ang maid at may iniwan pang banta sa kanya. Kapag nagsumbong ka sa anak ko, ay ang mga magulang mo ang mananagot. Alam mo naman siguro na alam ko kung saan sila, di ba? At nagagawa ko ang lahat. Pananakot sa kanya ng ginang. Uwag ho ang pamilya ko. Nakaramdam ng takot si Carol para sa kanyang pamilya. Masyadong makapangyarihan ng Donya at kaya nitong gawin ang anumang gustuhin. Pwes, umayos ka. Tsaka wag mo ring tangkain na magsumbong sa anak ko dahil hindi ka rin naman nun paniniwalaan. Asawa ka lang at ina ko. Yan ang itatak mo sa isip mo. Ilang araw na rin simula nang makaranas si Carol ng pananakit mula sa ina ng kanyang asawa. Mabuti na lang talaga, hindi napansin ng lalaki ang namumulan niyang mukha noong araw na yun dahil tiyak na magtatanong ito at hindi niya naman alam ang isasagot niya. Ngayon, niyaya siya ni Christopher na sila ay mag-date. Bigla niya tuloy na alala noong nagsisimula pa lamang sila noon nang isa pa lamang siyang empleyada at nagdi-date pa lamang sila. Kung sweet sa kanyang lalaki noon, mas sweet ito ngayon. Thinking about something? Tanong nito nang mapansin na malalim ang kanyang iniisip. Ano lang, naalala ko lamang noong nagdi-date pa lamang tayo. Pagsasabi niya ng totoo sa lalaki, napangiti naman ito dahil sa kanyang sinabi. You're still the most amazing woman that I've ever met, Han. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay nang wala ka. Hanggang sa lumapit sa kanya ang kanyang asawa at siya'y niyakap pero bumalik din sa pwesto nang dumating ang kanilang pagkain. Walang ginawa si Christopher kung hindi maging mabuting asawa sa kanya. Sadyang ang inalang talaga nito ang problema na ayaw sa kanya. Bakit ka umiiyak? Tanong ng asawa. Ikaw kasi,
Masyado mo kong pinapasaya. Pagsisinungaling niya na lamang. Hindi mo alam babe kung paano mo ko labis na pinapasaya. Yun ang paraan nito upang siya ay patahanin. Pagkatapos nilang mag-date, pumunta sila ng lalaki sa isang jewelry store. Pinapili siya nito ng kwintas doon. Halos manlaki ang mata ni Carol nang makita ang presyo ng mga kwintas. Gusto niya sana yung mura lang pero wala talaga. Huwag mong isipin yung presyo, wife. Ako naman ang magbabayad, ang sabi ng kanyang asawa. Pinili niya yung pinakasimple. Next time, bibilhin ko na lang kung anong bagay sa'yo. Pero bagay naman sa'yo lahat eh. Kaya siguro, jewelry store na lang yung bibilhin ko. Kaya ang may-ari ay napapangiti na lamang. Sinuot din agad ni Christopher ang kwintas. Hindi mo naman kailangan na bigyan pa ako ng ganito, ang sabi niya sa asawa. Pero gusto ko itang bigyan at lahat ay handa akong ibigay sa'yo. Pagkagaling sa jewelry store, umuwi na nga sila. Natagalan kayo. Ang kaninang saya ay mabilis na nawala, lalo na nang marinig ni Carol ang boses ng ina ng kanyang asawa at napatingin pa ang ginang sa kanyang leeg. You look beautiful, iha. Bagay na bagay sa'yo, ang sabi ni Doña Miranda. Pero hindi nagsalita si Carol dahil alam niyang namamlastik lamang ang ginang at hindi totoo yung sinasabi. Sabi ko sa'yo bagay eh. Right, ma'am? Yes, bagay na bagay. Nakangiting sabi ng ginang. Pagkatapos ay nagpaalam na si Christopher na ito ay aakyat na. Mukhang nauto na naman ng babaeng yun yung anak nyo. Mamahalin yung kwintas, ang sabi ni Carlota sa Donya. Kahit ano pang isuot ng babaeng yun na mamahaling alahas, hindi siya magiging bagay sa anak ko. Naiirit ang sabi ng ginang. Maraming salamat, sabi ni Carol sa asawa na kinangiti lamang nito. No need to say thank you, Han. Deserve mo lahat. Kaya hindi na napigilan ni Carol ang sarili na halikan ng kanyang asawa. Hindi niya naman inaasahan na palalalimin nito ang halik hanggang sa mapunta sila sa kama. Buong pusong binigay ni Carol ang sarili sa kanyang asawa. Mag-asawa naman na sila. Hindi naman siguro masama kung mag-aanak na sila. Ang swerte niya nga sa asawa dahil hindi siya nito pinipilit at naiintindihan siya palagi. Kaya panahon na para bumawi siya dito. Hinalikan siya ng asawa sa noo matapos ang kanilang mainit na bakbakan. Gusto kong magkaanak na tayo, Han, ang sabi ni Christopher. Nakahiga siya sa matipuno nitong dibdib. Hindi agad nakasagot si Carol. Bigla siyang natakot. Paano kung pagmalupitan din ng ina nito ang magiging anak nila? Babae? Kahit ano naman itatanggapin ko, lalo na kung kamukha mo. Hindi nakasagot si Carol dahil inaantok na nga siya dahil na rin sa pagod na ginawa nila. Nang magising kinabukasan ay may suot na nga siyang damit. Dinamitan na siya ng kanyang asawa. Napangiti si Carol pero ang ngiting yun ay kaagad na nawala nang pumasok si Doña Miranda sa kanyang kwarto. Maagang umalis yung anak ko dahil may kailangang asikasuhin sa company at nagtatrabaho. Samantalang ikaw'y pahiga-higa lang at patulog-tulog. Bumaba ka na dun at pagsilbihan mo kami ng aking bisita. Pero sino naman ang bisita nito? Isang magandang babae ang bisita ng ina ng kanyang asawa. Kung papaano makitungo si Doña Miranda sa babaeng bisita ay ibang-iba kumpara sa pakikitungo nito sa kanya. Siya ba ang asawa ni Christopher, tita? Tanong ng babae habang nakatingin sa kanya. Kaya nahihiyang napayuko si Carol. Hindi siya makaalis sa harapan ng mga ito dahil baka kasi biglang maiutos. Yes, but don't mind her, ang sabi ng ginang. Hindi ako nakarating sa kasal ni Christopher pero I've heard many news at mukhang tama nga ang naririnig ko na isang simpleng empleyado lamang ang napangasawa niya. Pagmamaliit sa kanya ng babae. Yeah, I know. Ewan ko ba kung bakit bumaba yung standards ng anak ko. Okay na sana kung ikaw na lang, ang sabi ng ginang sabay tawa. Did I offend you? Tanong ng babae kay Carol. Hindi naman, nagsasabi lang po kayo ng totoo. Sagot naman ni Carol pero ang totoo, na-offend talaga siya. I'm sorry, pero ganito lang talaga yung bibig ko. Paghingi ng tawad ng babae, nahalata namang hindi sincere. So shopping? Tanong ng ginang sa babae. I'm in. At sila'y nagtawanan. Umalis muna ang ginang dahil magbibihis samantalang si Carol na iwan sa babae. Anong pangalan mo? Carol po. Mabilis niyang sagot. Please don't choose po dahil hindi naman ako matanda. At napahagik-gik pa ang babae. Pero nagulat na lamang si Carol nang lumapit ito sa kanya at itapat ang bibig sa kanyang tenga. I'm Katrina and I just want to inform you na aagawin ko sa iyo ang asawa mo. At mabilis din itong bumalik sa pwesto. Isinama siya ng dalawa sa pagsha-shopping
Ngunit hindi para ibili din siya ng damit, kundi para pagdalhin ng mga shopping bags kasama ang isang katulong. Mas maganda sana kung nakasuot siya ng maid outfit, tita, ang sabi ng babae habang nakatingin sa kanya. You're right, iha. Kumukulo na ang dugo na sa Katrinang to, pero ayaw naman niya ng away. Iha, mabuti pa doon ka na sa mansyon mag-lunch. I know my son would be happy to see you. Pag-iimbita ng ginang kay Katrina. Pero may asawa na si Christopher. Pero ikaw pa rin ang gusto ko para sa anak ko. Harap-harapan na pambabastos ng mga ito sa kanya. Natagalan sa pagsha-shopping ang dalawa, kaya hapon nang nakauwi. Hindi naman inaasahan ni Carol na maaga pa lang uuwi ang kanyang asawa. Gayon din si Doña Miranda na maaga pa lang uuwi ang anak nito. San ba kayo nagpunta, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Christopher. Just shopping, hindi mo man lang bababatiin si Katrina? Hindi naman sinagot ni Christopher ang tanong ng ina at nilapitan ng kanyang asawa. Isinama namin sa pagsha-shopping ang wife mo, pero hindi siya pumili ng mga damit at nag-alok siya na lamang ang magdadala. Ang sabi ni Katrina na sinang-ayon na naman ang ginang. Yes, Katrina is right. Di ba Carol, iha? Oo, sorry. Paghingi ng tawad ni Carol sa asawa. So magpapaluto na muna ako sa mga maids dahil dito magdi-dinner si Katrina. Ang sabi ng ginang. Bakit dito? Pag-angal ni Christopher. Son, alam mong napalapit na sa akin si Katrina and matagal na iyong sa inyo. Ang sabi naman ng ginang. Pero ma'am, gusto ko lang naman na makabanding si Katrina. May mali ba doon? Carol, iha, ayaw mo ba? Si Carol na naman ang tinanong ng ginang. Dahil sa takot, sinabi ni Carol kung anong gustong marinig ng ginang. Sa tingin ko wala namang mali doon. Ang sabi ni Carol sa asawa. Kaya walang nagawa si Christopher kundi ang sumang-ayon na lamang din dahil payag naman ang kanyang asawa. Habang nagdi-dinner, todo asikaso kay Carol ang kanyang asawa kaya si Doña Miranda ay napapairap na lamang din, ganun din si Carlota. Hindi ito naisama sa pagsha-shopping kanina dahil may pinaayos dito ang ginang. Okay na to, sabi ni Carol sa asawa dahil madami na rin ang nailagay nito sa kanyang pinggan. Are you sure? Tumango na lamang si Carol. Sa tingin kasi ni Katrina ay parang natatakot na siya. At may ideya na siya kung sino si Katrina at bakit gano'n na lamang ito ka-close sa ginang. Mukhang ex ito ni Christopher dahil sa bibig na mismo ni Doña Miranda nang galing na may nakaraan si Katrina at ang kanyang asawa. Habang nakatingin sa kanya ang babae, alam niyang naiinggit ito dahil sa asawa niya na si Christopher. Sa araw-araw ay naroon si Katrina sa mansyon at laging kausap ang ginang. Si Carol naman ay walang ibang ginagawa kundi sila ay pagsilbihan. Bakit iba kang makatingin sa akin? Tanong ni Katrina kay Carol nang makaalis si Doña Miranda. Di naman kita tinitignan, ang sabi niya sa babae. Iba ang tingin mo sa akin, so parang alam mo na. Yes, I'm Christopher's ex at gaya ng sabi ko sa'yo, aagawin ko siya sa'yo. Hindi ko hayaan na maagaw mo sa akin ng asawa ko. Mariing sabi ni Carol. Minsan na siyang naging akin, kaya magiging akin siya ulit. Mark my word, total hindi rin naman kay bagay. Mas bagay ka pa nga maging maid. Pangmamaliit sa kanya ng babae. Pero akin siya at ako ang asawa niya at ikaw ex lang. Pagpatol niya sa babae, kaya inis itong umalis sa harap niya pero nagulat na lamang si Carol nang pagbalik nito kasama na ang ginang at isang malakas na sampal ang pinagkaloob ni Doña Miranda. Ang kapal ng mukha mo na pagsalitaan ng masama si Katrina. Sino ka ba dito ha? Hindi niya maintindihan ng ginang. Tumingin siya kay Katrina na kunwaring umiiyak. She said tita na magiging kabit daw ako. Napakakapal ng mukha mo. Sinisigurado ko na makikipaghiwalay din sa iyo yung anak ko. Galit na sabi sa kanya ng ginang. Hindi ko po hahayaan na mawala sa akin yung asawa ko. Ang sabi ni Carol. At lumalaban ka na ngayon. Gusto mo talagang mapahamak ang pamilya mo ha? Natatawang sabi ng ginang. Huwag mo na lamang patulan ng babaeng yan tita. It's just a waste of time. Ang sabi nito kay Doña Miranda at sabay siyang tinalikuran. Huwag ka kasing nagmamatapang, hindi mo naman kaya. Pangiinis pa sa kanya ni Carlota bago sinundan ng amo nito at si Katrina. Hinayaan ni Carol na saktan-saktan siya ng mga ito pero hindi niya naman nahayaan na mawala sa kanyang asawa. Masaya si Christopher na pinuntahan siya ng kanyang ina at sa pag-asang kasama nito ang kanyang asawa na si Carol pero si Katrina ang kasama nito kaya ang masaya niyang muka ay mabilis na naglaho. Nasaan ang asawa ko? Bakit ibang babae yung kasama niyo? Tanong ni Christopher. Ayaw niya anak. Niyaya ko siya pero ayaw niya namang sumama. Sakto namang dumating si Katrina. Pagpapaliwanag ng ginang na punong-puno ng kasinungalingan. Why? Masama ba ang pakiramdam niya? Pag-aalala ni Christopher.
Hindi naman masama, baka ayaw niya lang talaga. Pero imbis na magsalita pa ulit at makipag-usap sa ina, agad na umalis si Christopher sa kumpanya at iniwan ang kanyang ina at si Katrina upang puntahan ang kanyang asawa. What? Iniwan niya tayo dito? Hindi makapaniwalang sabi ni Katrina sa ginang. Ganun niya nakamahalang babaeng yun, kaya dapat kang gumawa ng paraan para bumalik na sa iyo ang atensyon niya at ang pagkabaliw. Ang sabi ng ginang sa babae. Napangiti naman si Katrina. Nang makauwi si Christopher, hindi niya naabutan sa sala ang kanyang asawa, kaya dumiretso na siya sa kwarto nila doon at nakita niya doon ang natutulog na asawa. Mukhang pagod lang ito kaya hindi sumama sa kanyang ina. Bakit ang aga mong umuwi? Tanong nito nang magising dahil sa paghalik-halik niya sa pisngi nito. Just sleep kung pagod ka. Sorry, inaantok lang talaga ako. I understand, kaya hindi ka nakasama kay mama. Biglang napaisip si Carol sa sinabi ng kanyang asawa. Kung ganun, sinama ng ginang si Katrina sa opisina ng kanyang asawa. Babawi na lang ako, sabi niya na lamang para hindi na ito magtaka pa. Niyakap naman siya ng asawa. Mabuti na lang talaga at napahiran niya ang kanyang muka, kaya hindi halata ang pagkakasampal ni Doña Miranda. Bumalik na rin si Doña Miranda sa mansyon pero hindi nakasama si Katrina. Tinanong agad nito kung nasaan ang kanyang anak na dapat hindi niya na itinanong dahil masyado namang obvious ang sagot. Nasa kwarto po nila Ma'am Carol. Napailing-iling na lamang ang ginang. Naniniwala siyang mawawala din ang babaeng yun sa buhay nilang mag-ina. Gagawa siya ng paraan. Carlota, pagtimpla mo nga ako ng kape. Utos nito sa paboritong katulong. May asukal po. Natatanga na namang tanong ng kanyang katulong. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre meron. Galit niyang sigaw sa katulong. Malay ko po ba, dati kasi wala naman po kayong sinasabi na meron. Dahil 3-in-1 yun, at ngayon purong kape lang. Gamitin mo nga yung utak mo, sayang naman yung pinapasweldo ko sa'yo. Galit na sigaw ng Donya kay Carlota. Isinama si Carol ang asawa niya sa kumpanya nito. Yung iba binabati siya dahil hindi rin naman siya empleyado doon, pero yung iba ay sadyang inggit pa rin sa kanya at walang ibang ginawa kundi ang pag-usapan na lamang siya. Bakit mo pa ako sinama dito? Wala rin naman akong gagawin dito. Sabi ni Carol sa asawa niya kahit nang totoo'y masaya siya dahil hindi niya mararanasan sa araw na yon ang pagmamalupit ng ina nito. Palagi ka na lamang nasa mansyon. I want you to enjoy. I'm so sorry na masyado kitang pinananatili doon. Ayos lang naman ang binigay niyang tugon sa asawa. Lumapit naman ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap pero natigil ang pagyayakapan nila nang may pumasok na empleyado. Isa sa mga empleyado na ayaw sa kanya at kita niya ang pag-ikot ng mata nito. Did you just roll your eyes on my wife? Tanong ni Christopher sa empleyado. Hindi naman niya siguro sinasadya. Miss, lumabas ka na. Ang sabi ni Carol sa empleyado pero hindi pumayag ang kanyang asawa. You're Miss Pasco? Tumango ang empleyado. You're fired. Galit nitong sigaw sa empleyado. Pero sir, hindi ko naman po. Tanggal ka na sa trabaho mo. Lumabas ka na ng opisina ko bago pa ako tuluyang maubusan ng pasensya. Ang sabi ng kanyang asawa sa babae. Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ni Carol. Ayoko sa lahat ay yung hindi ka nire-respeto. Pagkatapos ay bigla siya nitong niyakap. Biglang napaisip si Carol. Paano pa kaya kapag nalaman nito ang ginagawa ni Doña Miranda? Baka magkagulo ang mag-ina at yun naman ang ayaw niyang mangyari kaya hindi siya magsusumbong. Alam ko naman na hindi nila ako gusto para sa'yo. Ang turo kasi kay Carol ng kanyang ina ay kahit ginagawa na siya ng masama ay huwag siyang gaganti. Pero hindi naman ito tinuro na maging duwag siya. Hindi niya rin kaya magsumbong baka kasi anong gawin ni Doña Miranda sa pamilya niya na noong una pinakitaan din ito ng kaplastikan. Samantalang sa kabilang banda, magkausap sina Katrina at Doña Miranda kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan. Hindi ba nahihiya si Christopher na yung babaeng yun ang pinakilala niyang asawa sa mga tao? Napapairap na sabi ng babae sa ginang. Mahal na mahal ng anak ko yung babaeng yun. But I know na pwede mo pang mabawi yung anak ko sa babaeng yun at tutulungan naman kita. Nakangiti namang sabi ng ginang. Paano naman ma'am? Chismosang tanong ni Carlota. Pwede ba Carlota kapag hindi ka kausap ay huwag kang sisingit? Inis na sabi ng ginang sa paborito niyang katulong. Sorry po, paghingi nito ng tawad. It's okay tita, nasa side naman natin si Carlota. Kaya napangiti na lamang si Carlota sa sinabi ni Katrina. Ginabi na ng uwi si Christopher at Carol dahil maraming tinapos ang kanyang asawa sa opisina. Carol, iha, gumawa si Katrina ng cake. Would you like to try? Agad na sabi ng ginang kay Carol na para bang napakabait nito na kapag wala ang kanyang asawa ay hindi siya sinasaktan.
Santa-santahan kumbaga. Hindi mahilig yung asawa ko sa matamis. Si Christopher na ang sumagot para sa kanya. Pero pwede ko namang itry, ang sabi ni Carol. Kaya napapalakpak si Katrina at napangiti naman ang ginang. Bumulong muna si Katrina kay Carol na papunta na ito sa kusina. Don't worry, wala namang poison sa food. Nagulat siya dahil bigla na lamang bumait ang dalawa. Ikaw Chris, would you like to try? Remember nung tayo pa, ito ang gustong-gusto mo na ginagawa ko? Tanong ni Katrina sa kanyang asawa. Katrina, could you just shut up? Inis na sabi ni Chris sa babae. I'm sorry, sinasabi ko lang naman ang mga past memories natin at nadulas lang naman ako. Paghingi nito ng tawad, nahalata namang hindi bukal sa loob. Masarap, ang sabi ni Carol. Of course, I made that. Kaya nga mas gustong-gusto ako ni Christopher noon. Ang sabi pa ni Katrina na konting-konti na lang ay mauubos na ang pasensya ng lalaki. Sa taas na kami ni Carol. Kumain na rin naman kami sa labas. Kayo na lang ng bisita mo yung kumain yan, ma'am. Inis na sabi ni Christopher sa ina at hinawakan ang kamay ni Carol para pumunta na sila sa kanilang kwarto. Bakit mo naman sinabi pa yung mga salitang yun? Pinapaalala mo pa yung past nyo. Imbis na makuha mo yung loob ng anak ko, ilalayo lang yun. Paninero mo ng ginang kay Katrina. Maski si Doña Miranda ay nainis. Hindi naman yun para kay Chris talaga, kundi para kay Carol. Para ma-realize niya kung gaano siya kalayo sa atin. Napapangiting sabi ni Katrina. Bakit hindi mo naman agad sinabi, iha? Ang galing mo at naipamukha mo pa sa babaeng yun kung gaano siya kawalang kwenta kumpara sa'yo. Kaya ikaw ang gustong-gusto ko eh. Natutuwa pang sabi ng ginang. Ako pa tita. Tsaka sa'yo ata ako nagmana kaya dapat ako nang maging daughter-in-law mo hindi yung babaeng yun. At sila'y nagtawanan. Nakisama pa si Carlota. Tuwang-tuwa sa kasamaang ginagawa nila. Naiwan sa mansyon si Carol dahil hindi naman siya pwedeng isama ni Christopher dahil may out-of-town meeting ito at medyo masama rin ang kanyang pakiramdam. Nahihilo siya. Ilang linggo na rin simula noong may mangyari sa kanila ni Christopher. Hindi niya kaya. Bago pa matuloy ni Carol ang kanyang iniisip, napatakbo na siya sa banyo dahil nakaramdam siya ng pagsusuka. Pero dali-dali rin siyang lumabas matapos sumuka dahil narinig niya na may tumatawag sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, kanyang nakita si Carlota. Bumaba ka na daw sabi ni Doña Miranda at bilis-bilisan mo dahil marami ka pang gagawin. Ang sabi sa kanya ni Carlota bago siya nito iniwan at bumaba na. Nakita niya ang Doña na may kausap na bisita at kasama nito si Katrina na nakikipag-usap sa mga ito. Sandali Miranda, hindi ba't siya ang asawa ng anak mo? Bakit si Katrina ang kasama mong nakikipag-usap sa amin? Takang sabi ng isa sa amiga ni Doña Miranda. Huwag niyo po kong pansinin, ang sabi ni Carol para hindi mabaling ang mga atensyon sa kanya at magtuloy-tuloy lamang ito sa mga pag-uusap. Pero iha, ikaw ang asawa ng inaanak kong si Christopher. Ang sabi ng ginang, mukhang may mabuti itong puso't hindi tulad ng kanyang mother-in-law. Hindi po kasi siya sanay makipag-usap sa mga tao and naupo lang po ako sa tabi ni Tita Miranda. Si Katrina at tumayo at umalis na sa tabi ng ginang. Niyaya naman siya nito na pumunta sa kusina. Bakit ka pa ba nagpakita? Galit nitong sabi. Parang nung last time, bait-baitan pa ito sa kanya tapos ngayon, pinapakita na ang tunay na ugali. Ang sabi ng maid, bumaba na ako at sinunod ko lang. Pagsasagot ni Carol. Ang sabi, bumaba ka pero dumiretso sa kusina at hindi magpabida sa harap ng amiga ni Tita Miranda. Galit na sabi ni Katrina na kulang na lamang, umuusok ang ilong dahil sa pagkakapahiya rito. Maya-maya pa sumunod na rin sa kusina si Doña Miranda. Hindi siya nito nagawang saktan dahil nandoon ang mga kaibigan. Bagkos ay inutusan na lamang siyang umakyat na muna dahil kapag kasi gumawa siya ng gawaing bahay, mapapansin ng mga amiga. Bakit umakyat agad ang asawa ni Christopher? Hindi man lang namin siya nakakausap, ang sabi ng isa sa mga kaibigan ni Doña Miranda. Masama ang kanyang pakiramdam kaya pinagpahinga ko na muna. Nakangiting paliwanag ni Doña sa kanyang mga amiga. Kaya napangiti na lamang din si Katrina dahil sobrang kagalingan talaga ng kanyang Tita Miranda. Si Carol naman ay iniisip kung paano malalaman kung tama talaga ang kanyang hinala. Gayong wala naman siyang nakatagong PT test pero bigla niyang naalala na may binili pala siya one time at nilagay niya iyon sa kanilang cabinet ni Christopher. Dali-daling hinanap ni Carol ang PT at dumiretso sa banyo upang gamitin yon. Naghintay siya ng ilang minuto para sa resulta at ganoon na lamang ang sayang kanyang nararamdaman nang lumitaw ang dalawang guhit. Ibig sabihin ay buntis siya at magkakaanak na sila ni Christopher. Magkakababy na sila. Nang marinig niyang may paparating, mabilis niyang itinago ang PT. Baka kasi makita pa ni Doña Miranda o ni Katrina. Mukhang masyado kang masaya, tanong ni Katrina.
Dahil ba sa napahiya mo kami kanina? Tanong naman ni Doña Miranda. Hindi sumagot si Carol, kaya lumapit sa kanyang ginang at mahigpit na hinawakan ng kanyang muka gamit ang isa nitong kamay. Oh, bakit ka masaya? Dahil may mga taong tanggap ka bilang asawa ng anak ko? Ganun ba? Iritadong tanong ng ginang. Hindi ko kasalanan kung gusto nila ako. Hindi alam ni Carol kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagot-sagutin ng ginang. Aba, tumatapang ka na ngayon. Galit na sabi ng ginang at takmang sasampalin siya pero hinawakan niyang kamay nito at mabilis ding binitiwan. Aba't sinusubukan mo talaga ako? Tignan mo na nga lang ang mangyayari sa pamilya mo. Tsaka nito nilisan ng kwarto nilang mag-asawa kasama si Katrina na tinignan muna din siya ng masama bago lumabas. Nang makalabas ang dalawa, mabilis na inilak ni Carol ang pintuan. Kailangan niya maging matapang para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Habang si Doña Miranda at Katrina ay nag-uusap. Anong gagawin mo tita sa pamilya ng babaeng yon? Papakitaan ko lang para matuto ng leksyon yung babaeng yon at hindi lumalaban-laban sa akin. Sino ba siya para labanan ako? Ang kapal ng muka. Ipapakita ko lang kung paano ako magalit. Makahulog ang sabi ng ginang kay Katrina kaya napangiti na lamang ang babae. Naiiyak si Carol habang kausap ang kanyang mga magulang sa telepono dahil sa kanyang nalaman na tinanggal ang kanyang nanay sa trabaho. Ganon din ang kanyang tatay sa construction. Ang alam naman niya ay walang ginagawang masama ang mga magulang niya kaya hindi sila dapat tanggalin. Marahil ito na ang banta sa kanya ni Doña Miranda. Tinutuon ng demonyitang matanda dahil nilabanan niya ito. Labis na makapangyarihan ng Doña kaya magagawa nito ang kagustuhan. Dahil hindi na siya masaktan ay ginamit naman ng kanyang mga magulang upang siya ay masaktan. Gagawa po ako ng paraan, ang sabi ni Carol sa kanyang ina bago pinatay ang tawag. Paglingon niya naman sa kabilang direksyon, nandoon si Doña Miranda at Katrina na natatawa dahil nakikita siyang umiiyak. Tuwang-tuwa sa kanyang itsura, pati na rin ang katulong nito na si Carlota. Bakit niyo pinatanggal sa trabaho ang mga magulang ko? Galit na tanong ni Carol sa Doña. Dahil okay na yung inaalipusta siya ng mga ito, pero yun sa mga magulang niya, hindi niya matatanggap. Hindi siya makakapayag na nahihirapan ng kanyang mga magulang. Duh! Bitch! Sa tingin mo hindi ka gagantihan ni tita sa ginawa mo? She told me na lumalaban ka na sa kanya, kaya dapat lang yan sa'yo. Ang sabi ni Katrina na hindi naman kinakausap. Malakas palagi ang loob dahil gusto ito ng Doña. Pero kung tutuusin siguro, duwag din naman, sadyang may kakampi lang. Paano mo tutulungan ang mga magulang mo? Kawawa naman sila. Natatawang sabi ng Doña. Akmang susugudin na sana ito ni Carol pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang pairalin ang kanyang utak at hindi ang kanyang damdamin. Kapag lumaban siya sa mga ito at pinagtulungan, lugi siya lalo pa at buntis siya. Baka mapano pa ang kanyang bibi. Hindi niya gustong mawala ang bunga ng pagmamahala nila ni Christopher. Bakit hindi mo tinuloy? Bakit hindi mo labanan si tita? Kasi hindi mo kaya? Tapang-tapangan ka lang. Pangasar kay Carol ni Katrina na umirap pa. Kaya ko, pero mas pinipili kong hindi gawin dahil nirerespeto ko si Doña Miranda bilang ina ng asawa ko. Pagsagot naman ni Carol kay Katrina, Ew, you're so proud na asawa ka ni Chris pero kami halos masuka na dahil hindi naman talaga kayo bagay at si Chris lang naman ang gusto na nandito ka. Ano ho bang kailangan kong gawin upang tigilan nyo na yung pagpapahirap sa akin? Tanong ni Carol sa Doña. Nangumiti muna bago sagutin ang kanyang tanong. Hindi ko titigilan ng pananakit sa iyo hanggat nandito ka sa mansyon. Mahihirapan ka. At kung magkakaanak man kayo ng anak ko, pati anak mo mahihirapan. Pahihirapan ko. Kaya matitigil ang paghihirap na dinaranas mo kapag umalis ka na ng mansyon. Mahabang paliwanag ng Doña. Hindi nakasagot si Carol. Natatakot siya sa pwedeng maging kalagayan ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan na hindi pa isinisilang ay hindi na agad gusto ng lola nito. Wala talagang puso si Doña Miranda na pati magiging anak nila ni Christopher handang idamay. Paano kung sabihin ko sa inyo na aalis na ako dito? Hindi niyo ba kami guguluhin ng pamilya ko sa sandaling umalis na ako sa mansyon na to? Tanong ni Carol. Oh my God, Iha! Nananaginip ka ba? O may something lang? Ayan ang matagal ko nang gustong marinig mula sa'yo. Kung yan ang gagawin mo, padadalhan pa kita ng pera basta wag na wag ka lang babalik dito at magpapakita sa amin. Masayang sabi ni Doña Miranda. Kaya nang talikuran niya ang mga ito, wala na silang pakailan pa. What, tita? Bibigyan mo pa siya ng money? Takang tanong ni Katrina sa ginang. Tama ang hinala ko. Mukhang pera ang babaeng yun. Tignan mo, nang sabihin ko na bibigyan ko ng pera, hindi man lang tumanggi. Mukha siyang pera. Kung matagal na iyong ginawa, di sana hindi na siya nahirapan.
Sabi ng ginang na para bang nagwagi ito sa loto dahil alam niyang aalis na sa mansyon ng asawa ng kanyang anak at hindi niya naman gusto at kahit kailan hindi niya ito magugustuhan. Habang si Carol ay naiiyak sa kwarto nila ng asawa niyang si Christopher dahil iiwanan niya na ito. Kailangan niya itong iwan. Babalik na lamang siya kapag malakas na siya at gusto niya lang naman matiyak na ligtas ang magiging anak nila mula sa bruhan nitong lola. Ayaw niya lang mapahamak ang batang nasa kanyang sinapupunan. Tulog na tulog ang asawa ni Carol na si Christopher nang tanggalin niya ang pagkakayakap nito sa kanya at bumangon. Nakaayos na ang kanyang mga gamit at dadalhin, pero sa kanyang pag-alis, hindi niya dadalhin ang perang binigay sa kanya ni Doña Miranda dahil may sarili naman siyang ipon bago pa sila ikasal ni Christopher. At dahil si Christopher ang gumagastos, lahat ay tinabi niya yun. Naiiyak niyang pinagmamasdan ng asawang tulog na tulog at walang kamalay-malay na iiwanan na niya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang gawin yon. Dahan-dahang lumabas si Carol sa kwarto at maingat din ang bawat galaw. Alam ng Donya na aalis na siya pero hindi naman ito alam kung kailan kaya kailangan niya pa rin mag-ingat sa kanyang bawat kilos. Hanggang sa marating niya ang pinto ng mansyon at tuluyan nang lumabas ron. Mabuti na lang talaga't may sasakyan agad na dumaan sa mga oras na yun. Uuwi na muna siya sa kanyang mga magulang. Aayusin na muna niya ang kanyang sarili at babalik na lamang kapag tunay na siyang matapang at kaya na niyang harapin ang ina ni Christopher at si Katrina. Kinabukasan, nagising si Christopher na wala sa kanyang tabi ang asawang si Carol, kaya naman agad niya itong hinanap ng may pag-aalala. Kadalasan kasi ay siya ang unang nagigising sa kanilang dalawa, kaya naman nagtataka lamang siya. Nang malibot na niya ang buong kwarto at hindi matagpuan ang kanyang asawa, bumaba si Christopher upang magtanong-tanong sa mga katulong kung nakita ba ng mga ito si Carol. Puro ang nakuha niyang sagot ay hindi nila alam, kaya halos magwala si Christopher na baka kung anong nangyari sa kanyang asawa. Maya-maya pa'y bumaba na si Doña Miranda dahil nakakarinig siya ng ingay. Panay ang tanong ng kanyang anak sa kanila mga maids. "What is happening, son? Kaya aga-aga nagwawala ka?" Tanong ng Doña sa kanyang anak. "Nakita niyo ba yung asawa ko, ma'am?" Tanong ni Christopher. "Why?" Pilit na tinago ng Doña ang kasiyahan sa kanyang boses. Baka kasi kung anong isipin ng kanyang anak na natutuwa siyang umalis na yung asawa nito. Well, natutuwa naman talaga siya pero hindi dapat halata. "When I woke up, wala na siya sa tabi ko." Pagpapaliwanag ni Christopher. "Ang mga gamit niya ba nasa kwarto niyo pa?" Tanong pa ng ginang. "Anong klaseng tanong yan, ma'am? Sa tingin niyo ba'y iniwan na ako ng asawa ko?" Frustrated na tanong ni Christopher. "Well, I was just asking, son. Hindi ka dapat nagagalit sa akin." Kalmadong sabi ng Donya. Pero umakyat ulit si Christopher para tignan ang bawat kwarto kung nandoon ang kanyang asawa. "Anong nangyayari, tita? Bakit parang nagkakagulo ang mansyon?" Sabi ni Katrina na kadarating lamang. Nagtaka pa ito dahil masaya ang kanyang tita Miranda. Hindi ang usual na mukha nito na palaging galit at mukhang stress. "Sa tingin ko, umalis na ang cheap na babaeng yun." "Really?" Napalakas pa ang boses ni Katrina dahil sa labis na kasiyahan sa kanyang nalaman. Sabi ni Christopher pagkagising niya, wala na sa kanyang tabi. Kung ganoon ay nasaan? Di umalis na. Natutuwang sabi ng ginang. "Natupad na rin ang pangarap niyo, ma'am." Sabi pa ni Carlota na natutuwa din, kaya naman napatawa na lamang ang tatlo. Habang si Christopher ay parang pinipiraso ang puso nang makita ang closet ng kanyang asawa na wala ng laman ng damit. Napaupo na lamang ito sa kamat na pasabunot sa kanyang buhok. Paano siya nagawang iwan ni Carol? Ang masakit pa'y iniwan din nito ang kwintas na kabibigay niya lamang. Agad siyang nagtanong sa sarili kung may nagawa ba siyang mali. Tignan natin. Pagyaya ni Doña Miranda kay Katrina upang i-check ang kanyang anak. "Oh my God, Christopher, anong nangyayari sa kwarto mo?" Maarting tanong ni Katrina habang pinagmamasdan ang kwarto na gulo-gulo at parang dinaanan ng bagyo. She left me. Iniwan ako ng asawa ko." Ang sabi ni Christopher sa kanyang ina. "Oh my, bakit niya ginawa yun?" Pag-arte ni Katrina na talaga namang nakakairita. Masamang tumingin si Christopher sa kanyang ina. "Sabihin niyo nga sa akin, may masama ba kayong ginagawa sa asawa ko kapag wala ko?" "Anak, ano ba naman klaseng tanong yan? I've always been good to your wife." Pinilit ng ginang na hindi kabahan. "Tama po yung mami niyo, sir. Lahat kami dito'y pinakikitunguhan ng maayos si Ma'am Carol." Ang sabi pa ng katulong. "Palagi akong pumupunta dito. Maayos naman ang pakikitungo ni Tita Miranda sa asawa mo." Ang sabi naman ni Katrina para mapaniwala si Christopher.
Ang totoo niyan anak, noong nakaraang araw, humingi siya sa akin ng pera na hindi ko naman alam kung saan niya gagamitin. But then, she's my daughter-in-law kaya binigyan ko. 500,000 ang kanyang hiningi pero hindi ko alam kung saan niya gagamitin ang halagang yun. Or maybe, hindi kanya na mahal at gagamitin niya yun para makalayo sa'yo. Nang hindi makasagot si Christopher, napangiti na lamang si Doña Miranda at Katrina. Mukhang naniniwala ito sa kanilang mga sinabi. Sa kabilang banday kararating lamang ni Carol sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang makita niya mga ito ay kaagad niyang niyakap dahil na rin sa sobrang pagkamis. Gusto niya nga rin sana magkwento sa mga ito pero ayaw niya naman na magkaroon sila ng iisipin. Kaya naman, sasarilinin niya na lamang. Anak, bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Tanong ng kanyang ina kaya hindi agad nakasagot si Carol dahil sa hindi niya rin alam kung papaano ito sasagutin, kung ano ang mas tamang sabihin. May luto na po ba kayo? Nagugutom na po kasi ako. Pag-iiba ni Carol sa usapan pero ang totoo, ayaw na muna talaga niyang pag-usapan ng lahat. Bakit ka naman kasi nabiyahe ng mag-isa anak? Kung tutuusin, pwede ka namang magpahatid sa asawa mo. Gusto mo pa talaga sinusurpresa kami. Tsaka okay na kami ng tatay mo. Nakahanap na agad kami ng trabaho. Ang sabi kay Carol ng kanyang nanay. Kain na po muna ako, Nay. Mamaya na po muna. Ikaw naman kasi Caridad, alam mong pagod yung anak mo sa biyahe, dinadaldal mo na agad. Natatawa namang sabi ng kanyang tatay. Grabe ka naman tay, anak mo din naman ako ah. Natatawang sabi ni Carol pero nagulat siya nang bigla na lamang hindi umimik ang kanyang mga magulang pagkatapos bigla na lamang ding tumawa. Oo naman anak kita, o siya kumain ka na muna. Mamaya mo na kami kwentuhan ng nanay mo. Ang sabi kay Carol ng kanyang tatay. Habang kumakain, iniisip ni Carol kung papaano ikukwento sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ang pananakit sa kanya ni Doña Miranda dahil tiyak na magagalit sa kanya ang kanyang nanay at baka sugudin pa nito ang ina ni Christopher. Pero imbis na mag-isip ng kung ano-ano, pinagpatuloy na lamang ni Carol ang pagkain dahil na-miss niya rin naman ang luto ng kanyang nanay. Matagal-tagal din siyang hindi nakauwi dahil sa mansyon nga siya na malagi. Dahil yon ang gusto ng asawang si Christopher. Sa pag-aakalang maaayos siyang tratuhin ng ina nito, nakabaligtaran naman ang nangyari. Habang inaalala ang mga naranasan niyang pananakit at pagpapahirap, hindi maiwasan ni Carol na maging malungkot kung bakit niya hinayaan yun na mangyari sa kanya. Pero bigla niya ring naalala na buntis siya at kailangan niya maging matatag para sa magiging anak nila ni Christopher. Matapos siyang kumain, nilapitan na si Carol ng kanyang nanay at tatay. Kamusta ka naman doon sa mansyon? Kapag tumatawag kami minsan walang sumasagot. Siguro yun yung oras na busy siya sa paglilinis ng mansyon dahil yun yung utos ni Doña Miranda. Unti-unting naluha si Carol at kinataka naman yun ng kanyang mga magulang. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina naktakang-taka kung bakit nga ba siya umiiyak. Para saan? Iniwan ko na po yung asawa ko. Pag-amin ni Carol, mga magulang niya ito kaya sigurado siyang maiintindihan siya ng mga ito. Bakit mo naman ginawa yun anak? Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo ng asawa mo? Tanong naman ng kanyang tatay. Hindi po. Sa totoo nga po niyan, mahal na mahal niya ako pero ayaw po sa akin ng mami niya. Pagkukwento pa ni Carol. Ano ka mo? Si Doña Miranda ayaw niya sa'yo? Takang tanong ng kanyang nanay. Yung mga pinakita niya po sa inyo noon ng kasal, puro kapikean lamang. Ayaw niya po sa akin para sa anak niya kaya pag wala po si Christopher, sinasaktan niya po ako. Kaya kinailangan ko na pong iwan yung asawa ko. Naitay, sorry po. Iyak ni Carol sa kanyang mga magulang. Napatakip naman sa bibig ang kanyang nanay dahil sa hindi makapaniwala sa mga nalaman. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Natakot po ako. Ang sabi niya pati kayo idadamay. Hindi kami natatakot sa kanya anak. Gagang babaeng yun, plastic pala. Galit na sabi ng kanyang nanay. Sa totoo po niyan, mas pinili ko ding pong umalis dahil baka mapahamak po yung magiging anak namin ni Christopher. Napatingin ang kanyang mga magulang sa kanyang tiyan. Buntis ka? Sorry po talaga naitay. Muli ay sabi ni Carol. Hindi mo kailangan humingi ng tawad anak. Ginawa mo lang sa tingin mo ang nararapat. Ang dapat na humingi ng tawad sa'yo ay ang nani ng asawa mong yun. At niyakap si Carol ng kanyang nanay. Sumunod naman ang kanyang tatay. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi pumapasok sa company si Christopher at palagi lamang itong nasa mansyon at nagiinom at kung minsan naman ay nasa bar at nilulunod talaga ang sarili sa alak. Hindi niya matanggap na iniwanan siya ng babaeng mahal niya. Hindi niya matanggap na parang pera lang ang habol nito sa kanya dahil hindi naman ganoon ang pagkakakilala niya sa asawang si Carol kaya hindi siya naniniwala sa kanyang mami. Chris, stop it. Nakakasama sa health ang alak.
Pagpigil ni Katrina sa lalaki nang muli nitong iinumin ng alak sa bote. Pero imbis na pakinggan, tinabig lamang ni Christopher ang kanyang kamay at masamang tinignan si Katrina na puno lamang ng concern sa lalaki dahil inaamin niya sa sarili niya na mahal pa niya ito at hindi niya sinasadyang lokohin ito noon. Just go away, Katrina. Hindi kita kailangan at kahit wala na yung asawa ko, hindi kita magagawang mahalin ulit at si ma'am lang ang may gusto na nandito ka. Galit na sigaw ni Chris sa babae. But she left you. Mukha siyang pera. Mukhang pera ang babaeng yun. Mukhang pera yung asawa mo na iniwan ka. Sa galit ni Christopher, naitulak niya ang babae kaya napaupo naman ito sa sahig. I don't need your fucking opinion. Galit na sabi ni Chris sa babae bago ito tinalikuran para pumunta sa kanyang kwarto. Naabutan naman ni Doña Miranda si Katrina na nakaupo sa may sahig. What happened? Tinulak ako ng anak niyo. Sagot ni Katrina sa ginang. Hayaan mo na, makaka-move on din siya sa babaeng yun. Manatili ka lamang sa tabi niya, ibabalik din ang kanyang dating pagtingin sa'yo. Ang sabi ng ginang kay Katrina, kaya napangiti na lamang sila. Habang si Carol ay nagpaalam sa kanyang mga magulang na maghahanap siya ng trabaho dahil hindi naman pwedeng nasa bahay lamang siya at magiging pabigat sa mga ito. Nung una, ayaw ng kanyang mga magulang pero napapayag niya rin. Maganda nga yun para tulong-tulong sila sa gastusin at mag-iingat naman siya lalo pat alam niyang buntis siya. Pumunta si Carol sa isa sa pinakasikat na company sa kanilang lugar. Maraming ang nag-a-apply dito ngunit kaunti lamang ang nakakapasok kaya sana'y matanggap siya. Pero tiyak naman na matatanggap siya. Noon nga kay Christopher ay natanggap siya. Mapait na lamang ding napangiti si Carol nang maalala ang kanyang asawa. Hindi niya naman ito gustong iwanan pero kailangan. Pero sa tamang panahon, magkikita din silang dalawa at magkakasama. Inyong panahon na matapang na siya at kaya na niyang labanan ng mga nang-aapi sa kanya. Pagpasok ni Carol, maayos naman ang trato sa kanya ng mga tao doon. Medyo nag-disguise din siya para hindi siya makilala bilang asawa ni Christopher. Dahil kung yung dati niyang ayos ay talagang makikilala siya. Hanggang sa sinabi niya nang mag-a-apply na siya nang biglang may tumawag sa kanya. Mag-a-apply ka, iha? Isang may edad na lalaki na sa tingin niya, kaedad ng kanyang nanay at tatay. Kaya nag-excuse muna siya sa babaeng nag-i-interview. Dahil tutulungan niya na muna ang lalaki. Medyo iba pa ang tingin ng babae sa kanya. Hindi niya naman alam kung bakit. Masama bang tumulong? Habang nasa elevator at dala niya ang isang bag ng lalaki, hindi makatingin dito si Carol dahil medyo naiilang siya. Dahil imbis kasi na mag-apply siya, mas inuna niya pa ang tumulong. Hanggang sa isinama na siya nito sa isang opisina. Ipinatong niya sa mesa nito ang bag na dala-dala. Dito po yung opisina ng boss niyo? Tanong ni Carol habang iniikot ang tingin sa kabuuan ng opisina. Opisina ko to, iha. Ako ang boss sa kampaning ito. Huli na nang ma-realize ni Carol ang katangahan, kaya pala iba ang tingin ng babae sa kanya kanina dahil boss na pala ang kanyang kausap. Bakit kasi naman ang simple ng suot nito? Mukha lang din namang empleyado. Hindi agad nakapagsalita si Carol dahil sa pagkagulat na rin. Boss na pala ang kasama niya tapos hindi niya pa alam. Minsan talaga may pagkatanga siya. Sorry po, hindi niyo naman po kasi sinabi. Tapos ang simple pa po ng suot niyo. Akala ko po empleyado rin kayo. Ang sabi ni Carol, kaya medyo natawa ang lalaki sa kanyang harapan. Madalas talaga ako mapagkamala na normal na empleyado lang sa sarili kong company. Pero hanga ako sa iyo na kahit hindi mo naman ako kilala ay tinulungan mo ko. Paliwanag sa kanya ng may edad na lalaki. Ayos lang po yun, mas gusto ko po talaga na tumutulong. Nakangiting sabi ni Carol, pero bigla na lamang nag-iba ang tingin ng may edad na lalaki. Bakit po? May pagtataka niyang tanong. May naaalala lamang ako sa ngiti mo. Ganun po ba? Sige po, bababa na po ako. Mag-a-apply pa po ako. Paalam ni Carol. Ayaw mo bang bilang sekretarya na lamang mag-apply? Talaga po? Pwede po? Natutuwang tanong ni Carol sa may edad na lalaki. By the way, I'm Rogelio Salazar at tanggap ka na, iha. Kaya halos mapatalon sa tuwa si Carol dahil tanggap na agad siya. Natutuwa din sa kanyang may edad na si Rogelio dahil sa kabaitan na kanyang pinapakita at may naaalala siya sa dalaga. Ako naman po si Carol. Pakilala ni Carol sa lalaki. Bigla naman itong natigilan pero nang magtanong si Carol ay wala lang daw. Okay naman pala ang boss niya ngayon May pagka-weird man mabait naman. Nang hapong yon, masayang umuwi si Carol sa kanilang bahay. Nakauwi na ang kanyang nanay mula sa factory na pinagtatrabahuhan samantalang ang kanyang tatay naman ay wala pa. Masaya niyang binilita dito ang magandang balita. May trabaho na po ulit ako. Kulang na lamang ay magtatatalon siya pero naalala niyang buntis pala siya.
Ang bilis mo naman atang matanggap anak. Takang tanong ni Aling Caridad. Kayo naman Nay, wala ba kayong bilib sa akin? Siyempre tinanggap agad ako kahit hindi pa nga ako nai-interview. May pagmamalaki pang sabi ni Carol. Ano namang pwesto? Sekretarya Nay. Kaya nabigla si Aling Caridad. Ano naman ang magiging boss mo? Baka mamaya ay bastos yan ha, kaya ka tinanggap. May trust issue na sabi ni Aling Caridad. Ayaw niya na lamang mapahamak ang kanyang mahal na anak. Nay, ano ka ba naman? Mabait siya. Tsaka kaedad niyo po ni tatay. Rogelio Salazar po yung pangalan. Natigilan si Aling Caridad sa sinabi ng kanyang anak. Ano ka mo? Rogelio Caridad, bakit Nay kilala niyo? Takang tanong ni Carol. Hindi naman. Pumunta na sa kwarto mo at magbihis ka na. Kahit na nasa tamang edad na siya at may asawa na nga ay kung tratuhin siya ng ina ay parang bata pa rin. Nawiwirduhan namang pumunta si Carol sa kanyang kwarto. Medyo weird ang kanyang nanay ngayong araw sa totoo lang. Samantalang sa kabilang banda, nagising si Christopher dahil pakiramdam niya ay may nakayakap sa kanya. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita si Katrina na nakayakap sa kanya. Kaya naman naitulak niya ang babae. Anong ginagawa mo dito sa kwarto? Nilinisan kita kanina at di ko sinasadyang makatulog sa tabi mo. Pagdadahilan ni Katrina. Get out, Katrina! Galit na sabi ni Christopher nang biglang sumakit ang ulo nito dahil na rin sa hangover. Wait, kukuha ko ng gamot. At lumabas muna ang babae ng kanyang kwarto at pagbalik, may dala ng baso at may lamang tubig at gamot. Wala namang choice si Christopher, kundi ang inumin yun. Si Doña Miranda na nasa labas at si Carlota ay napapangiti na lamang habang pinapanood kung paano dumiskarte si Katrina. Magaling talagang sumunod ang dalaga. Ginagawa ang mga utos niya na tiyak na makakatulong dito. Ito ang gusto niya sa babae. Pagkatapos, lumabas na si Katrina mula sa kwarto na may ngiti sa labi. Naniniwala siyang babalik din ang nararamdaman ni Christopher sa kanya. She's willing to do everything para bumalik ang feelings nito sa kanya at makalimutan na nito ang Carol na yon na hindi na babalik. You're doing great, Iha. Papuri sa kanya ni Doña Miranda. Sinusunod ko lamang naman po yung mga sinasabi niyo, tita. Ang sabi naman ni Katrina sa ginang. I can't wait na makitang in love na ulit yung anak ko sa'yo. Me too, tita. Sabi naman ni Katrina na kinangiti naman ng ginang. Gabi na at tulog na si Carol. Tanging ang mga magulang na lamang nito ang gising o mas tamang sabihin na si Aling Caridad lang ang tunay nitong magulang. Natanggap sa inapalaya niyang trabaho si Carol. Pagpapaalam ni Aling Caridad sa asawa niya na abala sa pag-inom ng kape. Kanina'y kakauwi lamang nito galing sa trabaho. Hindi ka ba masaya para sa anak natin? Bakit parang malungkot ka pa ata? Takang tanong ng lalaki sa asawa. Rogelio Salazar ang pangalan ng boss niya. Kaya kanina ang nakangiting mukha ni Mang Nestor kaagad na nawala dahil sa sinabi ng kanyang mahal na asawa. Ano ka mo? Pagtatanong nito, baka kasi nagkamali lamang siya ng rinig. Rogelio Salazar, yun ang sabi sa akin ni Carol. Ang naging nobyo mo noon bago mo ko makilala? Hindi ako sigurado, pero baka siya nga. Paano na to? Paano kapag nalaman niya ang tungkol kay Carol? Baka kunin niya sa atin si Carol. Naiiyak na sabi ng ginang. Niyakap naman ito ng asawa upang pakalmahin. Kung malaman man niya na anak niya si Carol, hindi natin ibibigay ang anak natin, ang sabi ni Mang Nestor. Kinabukasan ay maagang nagising si Carol dahil excited siyang pumasok sa kanyang trabaho. Nang maging mag-asawa kasi sila noon ni Christopher, hindi na siya nito pinagtrabaho kahit pa excited talaga siya. Anak, sigurado ka ba talagang magtatrabaho ka? Tanong ni Aling Caridad sa anak na kinataka naman ni Carol. Oo naman, Nay. Tsaka mabait naman yung boss ko at magaan din yung loob ko sa kanya para makatulong din ako sa inyo ni tatay. Masayang sabi ni Carol. Pero kaya ka naman naming buhayin ng tatay mo, sabi ng kanyang nanay. Kaya lumapit dito si Carol at nagpaliwanag. Alam ko naman yun, Nay. Kaso nahihiyari naman ako sa inyo ni tatay at magkakaanak na rin ako. Gusto ko makaipon para sa anak ko. Paliwanag ni Carol. Pero ang boss mo, baka ngayon lamang siya mabait at biglang mag-iba ang trato sa'yo. Paggawa ng dahilan ni Aling Caridad upang hindi na magtrabaho pa ang kanyang anak sa company na iyon na pag-aari ng tunay nitong ama. Grabe ka naman, Nay, mabait nga. Hindi pa kayo naniniwala sa akin? Tsaka kung makaranas man ako ng hindi maganda, aalis din ako. Ang tanging iba lang naman sa kanya ay yung tingin niya sa akin dahil sabi niya may naaalala daw siya sa akin. Pagkukwento ni Carol, ano daw ang naaalala niya sa'yo? Wala naman siyang sinabi, basta may naaalala lang daw. O sige na, ipasok na ako. Doon na lamang ako kakain. Ingat kayo ni tatay sa trabaho niyo. At tumalik si Carol sa pisngin ng kanyang nanay at tatay.
Tumingin si Caridad sa kanyang asawa. Sabihin na lang natin kaya sa kanyang totoo. Nasa sayo ang desisyon, Caridad, sagot ng kanyang asawa. Nang makarating si Carol sa kumpanya, nagsabay pa sila sa elevator ng kanyang boss. Good morning po. Magandang umaga rin, iha. Bati naman ito sa kanya na iba pa rin ang tingin. Ako na pong magdadala niyan, sabi ni Carol at kinuha ang isang bag na dala ng kanyang boss. Habang nakatingin si Don Rogelio kay Carol, ay alam na niya. Anak niya nga ito. Ang hindi niya lang maintindihan, bakit hindi ipinaalam sa kanya noon ng ina nito na nagkaanak pala sila? Iha, si Caridad Ignacio ba ang nanay mo? Paninigurado niya dahil yun ang nabasa niya sa resume nito at gusto niya lamang makasigurado. Caridad Santos na po ngayon dahil apelyido na po ng tatay ko ang gamit niya. Paliwanag nito sa kanya. May asawa na pala ito. Kung ganun sa mahabang panahon ay ibang tao ang itinuring ng ama ng kanyang anak na si Carol at sa mahabang panahon nakakaranas din ito ng hirap. May picture ka ba ng nanay mo? Meron naman po. Inilabas nito ang dalang cellphone at pumunta sa gallery tsaka pinakita sa kanya ang larawan ng ina. At iyon nga ang babaeng nakarelasyon niya, kaya anak niya ang babaeng nag-apply sa kanya bilang sekretarya. Kung makatingin kayo sa picture, parang gandang-ganda kayo sa nanay ko Natatawang sabi ni Carol sa kanyang boss. Kamukhang kamukha mo yung nanay mo, iha. Lalo na kapag umingiti ka. Papuri ni Don Rogelio sa dalaga niyang anak. Marami nga pong nagsasabi simula bata pa ako. Wala nga raw po ako namana sa tatay ko. Lahat kay nanay. May itatanong pa sana siya at marami pang gustong malaman. Ngunit bumukas na ang elevator. Kaya lumabas na sila. Hindi niya inaasahan na may anak na pala sila. Isang maganda at mabuting dalaga. Pwede ba kitang ihatid sa inyo, iha? Tanong kay Carol ng kanyang boss. Wala naman siyang karapatang tumanggi at alam naman niya na wala itong masamang balak. Oo naman po, sagot niya dito. Kaya napangiti na lamang ang Ginoo. Makikita na rin ito ang babaeng dati nitong minahal. Habang nasa loob ng sasakyan, tahimik lamang si Carol dahil baka ayaw ng boss niya ng maingay. At iba kasi kapag may edad na. May pamilya na po ba kayo? Pero hindi niya na talaga napigilan ang sarili. Wala, iha, sagot nito sa kanya. Kaya napakunot na lamang ang noo ni Carol. Wala ho, ganoon. Para kanino po lahat ng yaman nyo kung wala naman po kayong pag-aalayan? Tanong pa ni Carol. Ang totoo niyan, may babae akong minamahal noon. Tapos ano hong nangyari? Ayaw sa kanya ng aking mga magulang. Lumaban naman kaming dalawa pero isang araw, bigla na lamang siyang hindi nagpakita sa akin. Pagkukwento kay Carol ng boss niya, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay nyo. Tapos, hindi na po ulit kayo nagkitang dalawa? Muli ay pagtatanong ni Carol. Siguro na sobrahan na talaga ang pagka-curious niya sa mga ganitong kwento. Hindi na kaya binuhos ko na lamang lahat ng oras ko sa pagpapalago ng negosyo dahil sa namatay na rin naman ang aking mga magulang. Okay lang po yan, nandito naman po ako. Pwede niyo po akong ituring na anak. Pagpapagaan ni Carol sa loob ng kanyang boss. Maya-maya pa'y nakarating na sila ng boss niya sa kanilang bahay. Una itong bumaba ng sasakyan para siya ay pagbuksan. Tara po, pasok po kayo sa loob. Pag-aaya nito at sumunod naman ito sa kanya. Kaya laking gulat ng kanyang ina nang makita kung sino ang kanyang kasama. Nay, boss ko nga pala, si Sir Rogelio. Sige nay, iwan ko muna kayo ni Sir ha. Magbibihis muna ako. Paalam ni Carol sa kanyang ina na nawala ng chance na tumanggi dahil tumalikod na nga siya. Natuod sa kanyang kinatatayon si Aling Caridad dahil hindi niya alam ang gagawin kung anong dapat niyang sabihin. Kaharap niya ang totoong ama ng kanyang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkaanak pala tayo? Tanong kay Aling Caridad ng lalaking minsan niyang minahal pero ayaw sa kanya ng mga magulang kaya mas pinili na lamang niyang ilayo ang kanyang sariling anak at magmahal ng iba na kapantay niya lamang. Hindi mo anak si Carol, pagtatanggi ni Aling Caridad. Magaan ang loob ko sa kanya at unang kita ko pa lang sa kanya iba na ang aking nararamdaman. Alam kong anak ko siya, Caridad. Ang sabi naman ni Don Rogelio, wala kang patunay na anak mo siya kaya umalis ka na, hindi ka na babagay dito. Pagpapaalis ni Aling Caridad sa lalaki, handa akong gumawa ng patunay na anak ko siya. DNA. Alok ng Don kay Aling Caridad. Hindi na kailangan dahil hindi mo naman siya anak. Ang mga nararamdaman mo noon bago ka tuluyang hindi nagpakita sa akin, sana inalam ko kung ano nga ba. Baka yun ang sinyalis na buntis ka na. Ilang taon mong tinago sa akin ng anak natin. May hinanakit sa boses na sabi ng Don. Umalis ka na Rogelio, wala kang alam. Kayong mayayaman na hindi bagay sa ganitong lugar naming may hirap. Kaya umalis ka na. Gusto ko makasama ang anak ko. Hindi, wala kang karapatan. Wala kang alam. Ipaalam mo sa kanya na ako yung ama niya o ako mismo yung magpapaalam.
Dahil hindi mo pwedeng habang buhay na lamang itago sa kanyang katotohanan na habang naghihirap siya, mayaman naman ang kanyang ama. Sino ka para magsalita ng ganyan? Wala kang alam sa mga pinagdadaanan namin. Anak ko si Carol. Anak namin siya ng asawa kong si Nestor. Galit na sabi ni Aling Caridad. Anak mo sa akin si Carol at hindi sa asawa mo ngayon. At kung hindi ka handa na sabihin sa kanya, ako na ang magsasabi. Ang sabi naman ni Don Rogelio. Hindi nila alam, naririnig na sila ni Carol ngunit hindi lamang ito lumalabas sa pinagtataguan. Oo, anak mo siya. Inaamin ko. Pero wala kang karapatan sa kanya. Kaya mas mabuti pang ang kumpanya mo na lamang ang asikasuhin mo at hindi na siya magtatrabaho pa sa'yo. Napalabas si Carol sa kanyang pinagtataguan na kinagulat naman ng dalawa. Nay, hindi ko tatay si Tatay Nestor. Hindi makapaniwalang tanong ni Carol sa kanyang nanay. Anak, magpapaliwanag ako. Kinakabahang sabi ni Aling Caridad sa kanyang anak. Nay, bakit niyo tinago ang katotohanan sa akin? Si Sir Rogelio ba ang totoo kong ama? Naiiyak na tanong ni Carla. Kaya pala noong bata siya ay madalas niyang marinig ang mga sinasabi ng kanilang mga kapitbahay na hindi niya naman tunay na ama ang kanyang Tatay Nestor. Patawad anak kung hindi ko agad nasabi sa'yo, pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ginustong itago sa'yo anak. Naiiyak na sabi ni Carol. Itinago niyo sa akin ang totoo, Nay. Kaya pala sabi ng mga kapitbahay natin sa akin noon, hindi ko naman totoong ama si Tatay Nestor. At yun naman pala ang totoo. Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi na mapigilan ni Carol ang mapaiyak. Anak, huwag kang umiyak. Makakasama yan sa baby mo. Ang sabi ni Aling Caridad sa anak na may halong pag-aalala. Buntis ang anak natin? Tanong ni Don Rogelio. Oo, kaya anong karapatan mong maging ama kung wala ka namang alam sa nangyayari sa buhay ng anak natin? May panunumbat na sabi ni Aling Caridad kay Don Rogelio. Dahil tinanggalan mo ko ng karapatan. Hindi mo pinaalam sa akin na buntis ka. Tinago mo. Tinago mo mula sa akin ang anak natin. Sabi naman ni Don Rogelio. Akmang magtatalo pa ang dalawa nang sumigaw si Carol. Tama na! Tama na kayong dalawa! Naiirita nitong sigaw. Pasensya Nay pero hindi naman siguro masama kung gugustuhin ko na makasama ang totoo kong tatay. Ngayon ay naiiyak na tanong ni Carol. Bakit anak? Hindi pa ba kami sapat ng Tatay Nestor mo? Tanong kay Carol ng kanyang ina. Sapat kay sa akin Nay, pero gusto ko naman din na makasama ang aking tatay. Kung yan ang gusto mo anak, patawarin mo si nanay, pero ipangako mo sa akin na babalik ka din sa amin ng Tatay Nestor mo. Oo naman Nay, saglit lang ako sa tunay kong ama. Ang naging sagot ni Carol. Sumama si Carol sa kanyang boss na totoo niya palang ama, pero habang nasa sasakyan, panay naman ang kanyang iyak. Sino yung ama ng anak mo? Tanong sa kanya ng tunay na ama. Si Christopher Pastrana po. Bakit hindi mo kasama ngayon ang asawa mo? Pakiramdam ni Carol ay nagpapakaama na agad dito sa kanya. Mahabang kwento po, pero sa totoo lang, ayaw niya lang ikwento kung anong naranasan niya dahil sa ina ng kanyang asawa dahil siguradong ito'y magagalit. Naiintindihan naman ng Don ang katahimikan ng kanyang anak. Marahil ay malungkot ito dahil kailangang iwanan ng ina upang siya ay makasama. Kung pwede nga lang at wala pang asawa si Caridad, isasama niya ito sa kanyang mansyon kasama si Carol na anak nila, pero huli na siya dahil may asawa na ito. Nagulat din siya nang malaman na buntis pala ito. Ngunit bakit hindi nito kasama ang lalaking ama ng anak nito? Sa ngayon ay anak muna niya ang pagtutuunan niya ng pansin bago niya alamin ang lahat. Nang makarating na sila sa kanyang mansyon, ginising niya na ang nahihimbing na anak. Nandito na po tayo? Yes, my daughter. Ito na yung bahay ko at dito ka na muna titira. Nakangiti niyang sabi sa anak. Ang laki din po pala ng bahay niyo. Maganda sana kung kasama natin ang nanay mo. Mapait niyang sabi pero nung makabawi, tinawag niya ang isa sa mga katulong. Yes po sir. Taka naman itong tanong. Dalhin mo yung anak ko sa kanyang kwarto. Noon ay nagtaka pa ang katulong pero sinunod din niya ang sinabi ng boss. Gusto niyang maranasan ng kanyang anak ang buhay na matagal na dapat nitong nararanasan. Dinala si Carol ng katulong sa pinakamalaking kwarto at agad ding umalis ron. Akala niya pa nga ay katulad ni Carlota na pagsasalitaan siya ng masama. Maya-maya pa ay sumunod na ang kanyang tatay. Ito po talaga ang kwarto ko. Ayaw mo ba dito? Masyado po atang malaki. Tapos ako lang. Dapat ay sanay na siya pero bakit ganun? Hindi pa rin talaga. Gusto kong dito ka anak. Ipapaayos ko na lang bukas para magmukhang pambabae. Masyado kasing walang kulay. Okay na po ito. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan magtrabaho anak. Dito ka lang. Gusto kong mamuhay ka na parang prinsesa.
Matagal din na ikaw ay naghirap at hindi ko gustong maranasan mo ulit yon. Kinabukasan ay sinama si Carol ng kanyang ama sa isang mall na pagmamay-ari nito dahil magsha-shopping daw silang dalawa at sa isang store na bilihan ng mga damit sila dumiretso. Pumili lamang daw siya at iyon ang sabi nito sa kanya. Biro pa nga niya ay paano kung ang lahat ng damit ang piliin niya. Sabi naman ng kanyang tatay ay handa daw nitong ipauwi lahat ng damit. Pero kaunti lang din ang nagustuhan ni Carol, yung mga simple lang kasi yung iba'y sobrang mamahal at ipangbabahay niya lang din naman. Hindi naman inaasahan ni Carol na makikita niya ang kanyang asawa na si Christopher sa mall pero hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Doña Miranda at nakalingkis sa braso nito si Katrina. Kaya agad niyang niyaya ang kanyang daddy na sa ibang lugar na sila pumunta dahil baka makita pa siya ng kanyang asawa. Ang sabi naman nito ay kakain na lamang daw sila sa isang restaurant na malapit lamang din sa mall at sure na magugustuhan niya ang pagkain. Pumayag na lamang si Carol. Mabuti nga lang at hindi napansin ng kanyang daddy na may kakaiba sa kanya. Samantalang sa kabilang banda, nag-uusap si Katrina at Doña Miranda sa powder room. Si Christopher ay naghihintay naman sa kanila sa labas. Tita, parang nakita ko si Carol. Iha, don't ruin the moment. Baka namamalikmata ka lang. Mabuti na lang talaga. Hindi nila kasama si Carlota na isa ring tsismosa. Sa bagay, kasi matanda ang kanyang asawa. Matanda? Takang tanong ng Donya. Yes, lalaking medyo kaedad niyo o ng nanay niya. Daldal pa ni Katrina. Napangiti na lamang ang Donya. Why tita, bakit ganyan kang makangiti? Takang tanong naman ni Katrina. Hindi ito nagsalita at sinabing lumabas na sila ron. Ngunit wala na si Christopher at mukhang sila'y tinakasan. Naisip ni Christopher na puntahan ang kanyang asawa sa bahay ng mga magulang nito. Kanina, tinakasan niya ang kanyang mami at si Katrina. Wala siyang nadatnan doon kaya nagtanong na lamang siya sa mga kapitbahay. Nasaan po yung nakatira dito? Tanong niya sa isang babaeng dumaan. Si Caridad nasa trabaho, ganun din si Nestor. Pero ang anak nila hindi ko alam kung nasan. Pero noong nakaraang gabi nakita kong sumama sa isang matandang lalaki. Ang sabi ng madaldal na kapitbahay. Matanda? Takanyang tanong. Oo iho, mga kaedad ni Caridad. Sige iho, may gagawin pa ako. Paalam nito at umalis na. Hindi pwede. Mali ang iniisip ng kanyang ina at ni Katrina. Hindi mukhang pera ang kanyang asawa. Pero imbis na hintayin ang ina ni Christopher, umalis na siya doon dahil hindi niya kinaya ang kanyang nalaman. Gabi na nang makauwi si Carol at ang kanyang daddy dahil sa iginala pa nga siya nito. Bukas anak, gusto mo ulit? Tanong sa kanya ng kanyang daddy. Hindi na po. Ang dami nyo na nga pong pinamili sa akin. Bumabawi lang ako sa iyo sa mga pagkukulang ko anak. Wala naman po kayong pagkukulang dahil hindi nyo naman po alam na may anak kayo. Ang sabi naman ni Carol. Napakabuti ng puso mo anak. Mana ka sa nanay mo na kahit inaapi na, hindi pa rin lumalaban. Naalala ko yung nanay mo noong kami pat ayaw sa kanya ng aking mga magulang. Biglang sumagi sa isip ni Carol ang kanyang nakita. Hindi kaya nahulog na ulit ang asawa niya sa ex nito? Iniisip niya pa lang ay talagang nasasaktan na siya. May problema ba anak? Tanong ng kanyang daddy. Wala naman po. Maya-maya pa, tinawag na nito ang isang maid upang iakyat ang mga binili nito para sa kanya. Si Carol na ang nagluto para sa kanila ng daddy niya. Nagustuhan nga nito ang luto niya at ang sabi pa ay mana siya sa kanyang nanay na magaling magluto. Mabuti pa nga, ituon niya na lamang ang sarili sa ibang bagay at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Hindi siya dapat ma-stress dahil buntis siya. Matapos nilang kumain, magliligpit dapat siya pero hindi siya hinayaan ng kanyang daddy at sinabing ang mga katulong na lamang daw. Hindi daw siya nandoon para gumawa ng gawaing bahay. Dapat siyang magbuhay prinsesa. Narealize ni Carol na ang swerte-swerte niya dahil may ganito siyang tatay. Although swerte rin naman siya sa kanyang tatay Nestor noon dahil kahit hindi pala siya tunay na anak, minahal siya nito na parang tunay na anak. Good night my daughter. Sabi ng kanyang daddy noong aakit na siya para matulog. Good night din po daddy. Bati niya naman dito. Kailangan na sigurong masanay sa lahat dahil ang kanyang tunay na ama ay mayaman. Po? Takang tanong ni Carol sa kanyang daddy nang sabihin nito na isasama siya sa isang event. Kung event yon, ay a-attend ang daddy niya at siguradong para iyon sa mayayaman. Kaya hindi maiiwasang kabahan si Carol dahil isasama nga siya. Huwag kang mag-alala. Walang mag-aano sa'yo doon anak dahil kasama kita at gusto ko lang na makilala ka ng mga tao. Paliwanag sa kanya ng kanyang daddy. Napipilitang napangiti si Carol dahil sa totoo lang, kinakabahan siya sa gustong mangyari ng kanyang daddy.
Marami pa namang tao ang mapangmata at baka kung ano pang isipin tungkol sa kanya. Pero daddy, baka mas mabuti pong dito na lang ako. Hindi naman ho ako bagay sa mga ganoong lugar. Medyo nahiya pa si Carol nang sabihin niya iyon dahil minsan na nga lang humingi ng pabor sa kanya ang kanyang ama tapos hindi niya pa mapagbigyan. No, my daughter. Gusto kong isama kita sa event na yon at nandito ako paprotektahan kita sa kung sino man mga api sa'yo doon. Sabi pa ng kanyang daddy bago ito nagpaalam na aalis muna dahil may kailangan asikasuhin. Iniwanan naman siya nito ng pera para kung gusto niya daw lumabas at maggala ay meron siyang panggastos. Pero mas pinili ni Carol na doon na lamang sa kanilang mansyon. Baka mamaya kasi may makakita pa sa kanya. Samantalang si Doña Miranda at Katrina ay abala sa pamimili ng damit sa isang sikat na store na kung saan gagamitin nila ang damit na kanilang bibilhin sa isang event na kanilang pupuntahan. Dapat ay yung pinakamaganda. Gusto sana nilang magpatahi, ngunit masyadong matatagalan, kaya bibili na lamang sila pero hindi yung low quality at ang best ang kanilang gusto. Tita, I think bagay to sa'yo. Nakangiting sabi ni Katrina sa kanyang tita Miranda. Masaya sila dahil sa nakikita nila ay mukhang nakakalimutan na ni Christopher ang asawa nito at mukhang hindi na rin babalik ang Carol na yon. Kaya may pag-asa na siyang mahalin pa ulit ni Christopher dahil pinapakitunguhan na rin siya ng mabuti ng lalaki. Oh, thank you, Iha. Kinuha nito ang damit bago tumingin kay Carlota na kasama nila. Bagay ba sa akin, Carlota? Tanong ni Doña Miranda sa kanyang paboritong katulong. Tinatanong pa ba yan, madam? Lahat naman ay bagay sa inyo. Pambobola naman ni Carlota para mas malaking sweldo. Mabilis lang naman bulahin ng kanyang amo. Pagkatapos makapamili ng damit, umalis na nga sila ron. Well, marami naman silang pera. Nakailang shopping na din sila sa isang linggo. Habang sa kabilang banda, iniisip pa ni Christopher kung pupunta siya sa event na tinutukoy ng kanyang ina. Siguradong may magtatanong sa kanya kung nasan ang kanyang asawa at wala naman siyang maisasagot. Iniisip niya pa rin kung iniwan na nga ba siya ng asawa dahil sa hindi naman talaga siya nito mahal at humingi pa talaga ng pera sa kanyang ina. Kinagabihan, nang umuwi ang daddy ni Carol, may dala itong isang paper bag ng kilalang brand kaya naman nagtaka siya nang tawagin siya ng ama upang tignan ng damit. Para po sa akin to? Taka niyang tanong sa kanyang daddy. Yes, my daughter, that's yours. Ayun ang isusuot mo sa event. Sagot ng kanyang daddy. Pero parang hindi naman po to bagay sa akin. Nahihiya niyang sabi. No, bagay sa'yo yan. Hindi nila mahalata na buntis ka. Why? Is there a problem? Tanong nito nang makita ang mukha niya na parang may malalim na iniisip. Wala naman po. No, tell me. Natatakot ka ba na makita mo doon yung ama ng anak mo? Hindi pa rin ikaw nagkukwento sa akin. Sige na nga po. Sabi niya na lamang upang hindi na ito magtanong. Be confident, anak. Kasing ganda mo yung nanay mo. At kung makita ka man ng ama ng anak mo, ng asawa mo, sigurado ako magsisisi siya na pinakawalan ka niya. Mali ang kanyang daddy dahil hindi siya pinakawalan ni Christopher. Kung hindi, nilayasan niya ito dahil sa masama nitong ina at baka nga siya pa ang magsisi. Smile, sabi ng kanyang daddy. Kaya ngumiti naman si Carol. This time, hindi na yung pilit. Kakauwi lamang ni Christopher at pakit na sana siya ng hagdan nang tawagin siya ng kanyang mami. Pupunta ka ba, son? Sandali pa siyang nag-isip kung sigurado na nga ba siya sa desisyon niya bago humakbang at sinagot ang tanong ng kanyang ina. Pupunta ako. Simple niyang sagot pero halos magtatatalon sa tuwa ang kanyang ina at si Katrina dahil kung sasama siya, si Katrina ay parang magiging date niya at yun talaga ang gusto nilang mangyari. Habang nasa sasakyan, hindi maiwasan ni Carol ang kabahan dahil sa pupuntahan nilang event ng kanyang daddy. Confident naman siyang bagay sa kanyang suot pero hindi siya confident na magugustuhan siya ng mga tao, lalo pat iba pa naman ng mga tao ngayon. Magaling manghusga ng kapwa nila at akala mo na may mga perpekto. Believe me, my daughter, magugustuhan ka nila. Nakangiting sabi ng kanyang ama upang siya ay pakalmahin. Tinanong pa nito ang driver kung bagay sa kanya ang suot niya. Sumagot naman ang driver na bagay ngayon sa kanya. Siyempre yun talaga ang sasagot kasi kapag sinabing hindi, baka mawalan pa ito ng trabaho. Gayong ganon siya kamahal ng kanyang daddy. Samantalang sila Doña Miranda ay nasa event na at abala sa pakikipag-usap sa mga kanyang kakilala na kapwa niya rin mayayaman. Ito yung mga kaklose niya at mga amiga niya rin. Habang si Katrina, kala mo ahas kung makalingkis kay Christopher dahil todo kapit ito sa braso ng lalaki na akala mo talaga ay sila ni Christopher. Pero kasal pa ang lalaki sa asawa nito kaya nagmumukha lang siyang kabit.
Maya-maya pa ay natigil ang lahat nang dumating ang pinakakahintay ng lahat na walang iba kundi si Don Rogelio Salazar, ang mayamang matanda na alam nilang walang pamilya at kahit gaano pa ito kayaman, wala naman iyong paggagamitan. Ngunit gayon na lamang ang gulat ng lahat nang makita nila itong may kasamang isang dalaga. Hindi ito nakita ni Christopher dahil ang lalaki tumalikod at pupunta muna sa banyo. Lumapit si Katrina sa kanyang tita Miranda. Anong ginagawa niya dito? At bakit siya kasama ng matandang yun? Tanong ni Katrina sa ginang na wala ring ideya kung ano nga bang nangyayari. Wala rin akong ideya, pero mukhang tama ang nakita mo sa mall na may kasama siyang matandang lalaki. Ang sabi naman ng ginang at sabay silang napairap. Dad, nakakatakot po yung tingin nila sa akin. Parang hinuhusgahan po nila yung buo kong pagkatao. Bulong ni Carol sa kanyang ama dahil sa totoo lang talaga ay para ng yelo ang kanyang kamay dahil sa lamig dahil nga sobra siyang kinakabahan. Tignan mo tita kung paano siya bumulong sa matanda. Parang may something. Mukhang pineperahan niya lang. Sabi ni Katrina kay Miranda. Pinapanood nila ang lahat ng kilos ni Carol na para silang CCTV. Maya-maya pa'y lumabas na at bumalik si Christopher sa bulwagan at gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita ang kanyang asawa na kasama ng isang matandang lalaki na hindi niya naman kilala kung sino. Mukhang tama ang kanyang nalaman. Nang makita ang lalaki na lumayo kay Carol, nilapitan niya ito at hinila si Carol sa kung saan silang dalawa lamang ang pwedeng makapag-usap. Tita, look! Nakita ni Christopher ang babaeng yun at mukhang kakausapin niya. Mag-uusap silang dalawa. Paano kung isumbong ka niya? Kinakabahang sabi ni Katrina samantalang ang ginang ay sobrang kalmado. Masyado nating nabilog ang ulo ng anak ko para maniwala agad siya sa mga sasabihin ng babaeng yun. Nangingiting sabi ng ginang, samantalang si Carol ay nagulat na lamang sa biglang itinanong sa kanya ng kanyang asawa. Iniwan mo ko para sa malaking pera? Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang tanong na yun. Akala niya ay natuwa siyang makita siya at gusto nitong makapag-usap silang dalawa. Anong sinasabi mo? Umalis ako sa inyo dahil... Dahil ano? Tell me Carol. Ang alam ko wala naman akong ibang ginawa kundi mahalin ka at ibigay sa iyo ang lahat. Pero bakit mo ko nagawang iwan? Galit na tanong sa kanya ng asawa. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, maniniwala ka ba sa akin? Naiiyak niyang tanong. Hindi ito sumagot kaya nagsalita ulit siya. Sinasaktan ako ng mami mo. Sinasaktan niya ako kapag wala ka. Please don't lie, Carol. Huwag mong idamay ang mom ko. Bago ka pa nga umalis, humingi ka pa ng pera sa kanya bago mo ko iwan. Hindi naniniwalang sabi ng asawa. Kung ano-anong kasinungalingan ang tinatak ng Doña Miranda na yun sa asawa niya at mabilis naman itong naniwala. Hindi man lang naniwala sa kanya. Siya naman ang nagsasabi ng totoo. Sabi ko na nga ba, hindi ka maniniwala. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo ko paniwalaan? Bahala ka kung ayaw mo maniwala pero yun ang totoo. Kasi never kong ipagpapalit ang pagmamahal ko sa iyo sa pera, Christopher. Nagawa ko magtiis dahil mahal kita tapos ito pala yung kapalit ng lahat ng yun. Magsama kayo ng nanay mo at ng Katrina na yun, mga sinungaling. Tsaka siya umiyak at tinalikuran ng lalaki. Hindi niya man lang nasabi na magkakaanak na sila. Dahil umalis na si Christopher, hindi nito narinig ang announcement ng daddy ni Carol. Mabuti na lang talaga at napunasan na ni Carol ang kanyang mga luha bago siya tinawag ng kanyang daddy para ipakilala sa mga tao. Ganun na lamang ang gulat ng ibang naroroon, lalo na ni Katrina at ni Miranda. What, tita? Anak siya nung lalaki? Hindi makapaniwalang tanong ni Katrina kay Miranda na kanyang katabi. Maski ito ay parang nabingi at hindi alam kung tama ba ang kanilang narinig. Hindi ko din alam, iha, pero malay mo nagsisinungaling lamang sila. Napapairap na sabi ni Doña Miranda. Hindi niya matatanggap na ang babaeng inaapi-api niya ay mayaman naman pala. Hindi sinasadyang nakilala ng isang reporter si Carol. Yes, hindi ba't ikaw ang asawa ni Mr. Christopher Pastrana? Tanong ng isang babaeng reporter kay Carol. Yes, I am. Pagsagot ni Carol, si Don Rogelio naman, hinayaan lamang siya na magsalita. Kung ganoon po, bakit hindi kayo kasabay ni Sir na dumating dito sa event? Mukhang chismoso ang reporter na ito at lahat ay gustong malaman dahil hindi naman na sila ng anak ko at iniwan niya ang aking anak para sa pera. At baka nga hindi pa totoong anak siya baka isa siyang babaeng bayaran. Napatingin ang lahat kay Doña Miranda. Akmang papatol ang kanyang daddy sa ina ni Christopher pero kanya itong pinigilan at sinabing kaya niya na ang lahat dahil kailangan niya maging matapang. Hindi na siya dapat maging duwag. Well, kung ayaw niyo pong maniwala ay hindi ko kayo pipilitin pero anak ako ni Don Rogelio Salazar.
Bakit? Hindi mo matanggap na ang babaeng inaapi-api nyo't pinapahirapan at sinasaktan sa mansyon nyo dahil ayaw nyo para sa anak nyo ay mayaman? Natatawang tanong ni Carol sa ginang, kaya sa kanya naman napunta ang atensyon ng mga tao. Iha, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka namang magsinungaling. Kinakabahan ng sabi ng ginang dahil grabe na ang tingin ng mga tao dito. Yes, you're lying. Ilang araw akong napunta sa mansyon at tinatrato kanya ng maayos, so please don't lie. Ang sabi naman ni Katrina, sumali sa usapan kahit hindi naman ito kasali. Tumahimik ka, Katrina. Tumutulong ka pa nga. At ikaw mismo ang nagsabi sa akin na gusto mong makuha sa akin ng asawa ko na malabong mangyari dahil ako ang mahal na mahal niya at ikaw ex ka lang samantalang ako'y asawa. Hindi rin alam ni Carol kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin ng mga salitang yun kay Katrina habang nasa harapan ng maraming tao. Pati tuloy ang hindi niya ikukwento sa kanyang daddy na laman nito. Mamaya na lamang siya magpapaliwanag. Sinungaling ang babaeng yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Kilala niyo ako. Pagtatanggol ni Doña Miranda sa sarili. So sinasabi mong sinungaling ang aking anak? Tanong ni Don Rogelio na hindi na nakapagpigil. Ginagamit niyo ang yaman niyo para sirain kami? Ang sabi ni Katrina. Bakit, Katrina? Mayaman din naman kayo. Pero kayo, saan niyo ginamit ang yaman niyo? Hindi ba't para makapang-api kayo ng kapwa niyo? Gaya ng ginawa niyo sa akin. At siniraan niyo pa talaga ako sa asawa ko. Ang sabi ni Carol. No, you're lying. Galit na sabi ni Katrina. Kaya bumaba na si Carol sa stage upang lapitan ng dalawang babae. Ako sinungaling? Kung ako sinungaling, ikaw desperada. Galit na sabi ni Carol kay Katrina bago ito sinampal. How dare you? At akmang gagantihan siya pero nahawakan niyang kamay nito. Anong akala mo? Hahayaan ko ulit na saktan niyo ko? Nakangiting sabi ni Carol. Si Doña Miranda naman ay hindi makapagsalita dahil sa sobrang pagkapahiya. Matapang ka lang dahil mayaman ka na. At talaga, ikaw matapang ka lang dahil may kakampi ka, desperada. At umaktong sasampalin ulit ang babae kaya umiwas ito pero hindi naman talaga niya gagawin. Kaya natawa na lamang si Carol. Oo, hindi ako paniniwalaan ni Christopher dahil sa mga sinabi niyo. Pero alam kong babalik siya sa akin dahil mahal niya ako at malalaman niya ang totoo. Ako pa rin ang nagwagi. Bulong ni Carol kay Katrina. Masaya ako makita ka ulit, Doña Miranda. Humanda ka ng kamuhian ng anak mo. Babalik sa'yo lahat ng pananakit mo sa akin at mas higit pa ron. Ang sabi naman niya kay Doña Miranda. Bago pinuntahan ng kanyang daddy at sinabing umuwi na sila, ang mga tao doon hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Umalis na tayo dito, sabi ni Doña Miranda kay Katrina at todo takip sa kanyang muka gamit ang pouch na dala-dala. Hey, wag niyo nga kaming picturean. Sigaw ni Katrina sa mga nagpipicture at ang iba naman ay tumatawa lamang. Mga plastic lang pala, akala mo mababait. Kaya halos masigawan na ni Doña Miranda ang lahat ng naroroon dahil hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Nang umuwi si Christopher sa kanila ay dumiretso siya sa pag-iinom. Kumuha siya ng alak sa kanilang lalagyan at umakyat siya sa kwarto nila ni Carol. Nakaharap na niya kanina ang asawa pero kinain siya ng galit at dahil na rin sa masakit talaga ang pag-iiwan nito sa kanya kaya masakit ang mga salitang nabitawan niya rito. Hindi niya gustong pagsalitaan ng masama ang asawa. Nasaktan siya nang makita niya itong umiiyak. Sino ang lalaking kasama nito? Ang sama na hindi niya man lang ito napakinggan at hinayaan na talikuran. Umalis na si Christopher sa kanyang kwarto dahil ubos na ang isang bote ng alak. Kaya bumaba siya pero napatigil siya sa may hagdan nang marinig niya si Carlota na kinakausap ang kanilang mga katulong. Si Carlota ang alam niyang paboritong katulong ng kanyang ina. Kayo, itahimik niyo yung mga bunganga niyo. Hindi dapat marinig ni Sir Christopher ang mga pinagkukwentuhan niyo. Ang ingay niyo pa naman. Sigaw nito sa kapwa katulong. Pero totoo namang sinasaktan ni Doña Miranda yung asawa ni Sir Christopher kaya umalis yun dito. Siya pa nga yung pinaggagawa ng mga gawaing bahay na dapat tayo ang gumagawa. Sabi ng isang katulong. Hindi makapaniwala si Christopher sa kanyang narinig. Kung ganoon, totoo ang sinasabi ng kanyang asawa. Ang tanga-tanga niya. Tumahimik ka, sigaw ni Carlota at hindi na ito lumaban. Makakarating kay Doña Miranda ang pinagsasasabi mo. Mawawalan ka ng trabaho. Sabi pa ni Carlota na gigil. Ikaw ang mawawalan ng trabaho. Ang sabi ni Christopher nang siya ay makababa na. Gulat na gulat si Carlota nang siya ay makita. Sir, magpapaliwanag ako. Ang sabi ni Carlota na kinakabahan dahil tiyak na mayayari siya kay Doña Miranda. Talagang dapat kang magpaliwanag, Carlota.
Kung hindi, ikaw ang mawawalan ng trabaho dito. Galit na sabi ni Christopher sa katulong na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Akala niya, tinatrato ng maayos ang kanyang asawa, yun pala ay inaapi ito dito kapag wala siya. Sir, mali yung narinig niyo, ang sabi ni Carlota. Alam ko kung anong narinig ko, Carlota, kaya sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong mga pinaggagawa ng mami ko sa asawa ko. Pagsigaw ni Christopher sa katulong upang matakot ito't sabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyayari kapag siya ay wala ron. Sinasaktan po ng mami niyo yung asawa niyo kapag wala kayo. Pinaglilinis niya po ng mansyon si Ma'am Carol at madalas niya rin pong sampalin at saktan tuwing siya ay nagagalit. Natatakot na sabi ni Carlota kay Christopher. Natatakot na kasi ito sa amo sa mga oras na yun, kaya napilitang magsabi ng totoo. At hindi niyo man lang sinabi sa akin? Galit na tanong ni Christopher. Pinagsalitaan niya pa ng masama ang kanyang asawa, yun pala, nagsasabi ito ng totoo. Sir, paano naman pong magsusumbong si Carlota? Sinusuportahan niya nga rin po si Ma'am Miranda. Ang sabi ng isang katulong, kaya naman nagalit dito si Carlota. Tumahimik ka, kayo din naman itakot kay Doña Miranda at wala rin naman kayong ginawa. Pagtatanggol ni Carlota sa kanyang sarili upang hindi lang sa kanya tuluyang magalit ang kanilang amo. Mga wala kayong kwenta. Paano nyo natiis na panoorin lamang yung asawa ko? Maya-maya pa'y dumating si Doña Miranda at hindi na nito kasama si Katrina. Anong nangyayari dito, Christopher? At bakit mo sinisigawan ng mga katulong? Tanong ni Doña Miranda. Kaya naman humarap ito sa kanya na mayroong galit sa mga mata. Napatingin si Doña Miranda kay Carlota na ang mga matay humihingi ng tawad na parang may ginawa itong hindi maganda. Ang sabi niyo, aalagaan niyo yung asawa ko kapag wala ko at ituturing niyo siyang parang tunay na anak. May hinanakit na sabi ni Christopher. Hindi ko alam yung sinasabi mo, anak. Pagtatanggi pa ng Donya. Wag na kayo magsinungaling, ma. Sinabi na sa akin kanina ni Carol na sinasaktan niyo siya. Ang tanga-tanga ko dahil hindi ako naniwala sa kanya. Hindi ako naniwala sa asawa ko dahil akala ko hindi niyo magagawa yun. Anak, makinig ka sa akin. Hindi ko magagawang saktan ng asawa mo. Sinungaling ka, ma'am. Pinaniwala niyo ko sa mga kasinungalingan niyo. Kasinungalingan mo. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinaniwalaan ko. Anong klase kang ina? Paano mo nagawa sa akin to na anak mo? San? Pinutol agad ni Christopher ang sasabihin ng kanyang mami. No, ma'am. Wala na akong paniniwalaan pa sa mga sasabihin mo dahil sinungaling ka. At nilagpasan nito ang ina. San ka pupunta? Sa asawa ko. Hihingi ako ng tawad para sa mga ginawa mo. Pero ikaw, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Kakagising lamang ni Don Rogelio at sinabi sa kanya ng katulong na may lalaki daw na nasa labas at natulog sa sasakyan at mukhang ang anak niyang hinihintay. Hindi naman nagatubili ang Don na lumabas upang tignan kung sino ang lalaki. Sakto naman na nagising ang lalaki dahil sa kanyang pagkatok sa bintana ng kotse. Nalaman ni Christopher kung sino talaga ang lalaking kasama ni Carol sa party sa pamamagitan ng internet. Mabuti na lang talaga at alam din ng social media kung saan ang mansyon ni Don Rogelio Salazar, kaya niya ito napuntahan pero hindi niya pa rin alam kung papaano niya kakausapin ang kanyang asawa. Good morning po, sir. Bati niya sa Don nang iba ang tingin sa kanya. Mukhang may sinabi dito yung anak at mukhang lagot din siya rito. Walang maganda sa umaga kung ang bubungad sa akin paggising ko ay may sasakyan na nakaparada sa labas ng aking mansyon at may lalaking tulog sa loob, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong kailangan mo? Mahabang sabi ng Don. Gusto ko hong makausap ang asawa ko. Nilakasan niya ang kanyang loob para lang masabi ang mga salitang yun. Kung gano'n na ikaw pala ang asawa ng aking anak at hindi mo man lang siya naipagtanggol sa babaeng yun at sa ina mo, anong klase kang asawa? Kaya bakit ko hahayaan na makausap mo yung anak ko? Hihingi po ako ng tawad. Please, hayaan niyo po ko makausap yung asawa ko. Ang sabi ni Christopher sa Don. Hindi makapaniwala si Don na ang isa sa mga sikat na businessman ay halos magmakaawa sa kanya. Makausap lamang ang kanyang anak. Hindi naman gusto ng Don na hindi makumpleto ang pamilya ng kanyang anak at mawala ng ama ang dinadala nito. Kaya kanyang pinapasok ang lalaki. Hindi niya sinabi na magkakaanak na ito dahil buntis ang kanyang anak. Dahil naniniwala ang Don na ang anak niya ang dapat na magsabi nun. Napangiti na lamang si Christopher nang papasukin siya ng Don sa mansyon nito. Pero ang kinakatakot niya ay kung papaano niya kakausapin ng asawa lalo pa at ang dami ng masasakit na salita ang binitiwan niya rito. Baka nga hindi siya nito magawang patawarin dahil sa kanyang mga sinabi. Maya-maya pa'y tinawag ng Don ng isang katulong at sinabing gisingin ang kanyang anak dahil may bisitang naghihintay dito.
Hindi naman nagatubili ang katulong at kaagad na sinunod ang utos ng Don. Nagising si Carol dahil sa katok sa kanyang pintuan. Anong oras na siyang nakatulog kagabi dahil sa pag-iisip ng nagawa niya. Naging matapang siya para nakaganti na rin siya kay Doña Miranda at kay Katrina. "Pasok, bukas yan," sabi niya sa kung sino mang katulong ang kumakatok dahil hindi naman talaga siya naglalak ng kanyang pintuan. "Ano yon?" tanong ni Carol na pupungas-pungas. "Ang sabi po ng daddy niyo, bumaba na daw po kayo't may naghihintay po sa inyo sa ibaba," ang sabi sa kanya ng maid. "Sino naman?" takang tanong ni Carol. Bumaba na lang daw po kayo. Hindi ko raw po pwedeng sabihin, senyorita." Kaya walang choice si Carol kundi mag-ayos ng kanyang sarili para sa kanyang pagbaba. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang lalaking kausap ng kanyang daddy at nang magtama ang mga mata nila. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Mukhang alam na nito ang katotohanan kaya siya pinuntahan. "Paano ba yan? Maiwan ko na muna kayo," sabi ng kanyang daddy na maloko at bigla na lamang umalis. Hindi niya man lang napigilan. "I'm sorry, Han." Parang may kung anong humaplos sa puso ni Carol dahil sa kanyang narinig mula sa bibig ng asawa. Matagal-tagal niya ring hindi narinig ang pagtawag nito sa kanyang Han. "Sorry saan?" "I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko. For not believing you. I'm really sorry." Paghingi nito ng tawad. "Alam mo bang natakot din akong sabihin sa'yo noon dahil baka hindi ka maniwala sa akin at yun nga ang nangyari." Naiiyak niyang sabi sa asawa. Bigla na lamang siyang naluha. "Please, Han, forgive me. Gagawin ko lahat para lang mapatawad mo ko. I'm such a bastard for not believing you, so please forgive me." Naiiyak na ring sabi ng kanyang asawa at akmang luluhod sa kanyang harapan pero pinigilan niya ito. "Hindi mo naman kailangang gawin yan. Alam ko namang mahal na mahal mo ko eh. Ang nanay mo lang talaga ang problema at baka magalit pa sa akin na magiging anak natin kapag hindi agad kita pinatawad. Na-brainwash ka lang naman ng mami at ng Katerinang yun." "What did you say?" Biglang tanong ni Christopher sa kanya na parang nabingi at mayroong hindi narinig sa kanyang sinabi. "Ang dami kong sinabi, Christopher, tapos gusto mo ulitin ko lahat?" Maldita niyang tanong sa asawa. "No, hindi lahat. Yung sa magiging anak natin. You mean you're pregnant?" Nung umalis ako sa mansyon, alam ko nang buntis ako kaya hindi niya natapos ang sasabihin dahil mahigpit siya nitong niyakap tsaka hinalikan sa kanyang noo. "Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasayahan. I can't believe this. Magkakaanak na tayo." Napangiti na lamang si Carol sa sinabi ng kanyang asawa. Masaya siya na masaya na ulit silang dalawa at magkasama at wala na rin siyang tinatago pa rito. Nagulat si Carol nang ipagpaalam siya ni Christopher sa kanyang daddy na sila ay may pupuntahan lamang. Pumayag naman ang kanyang daddy. Mukhang ang close na agad ang dalawa. Hindi niya tuloy alam kung papaano nabola ng kanyang asawa ang daddy niya na kung anong-anong pinagsasasabi nito para lang makasundo ang kanyang ama. "Saan tayo pupunta?" tanong niya kay Christopher, nabala sa pagmamaneho at hindi niya man lang alam kung saan sila pupunta. Kinakabahan tuloy siya. "Sa mansyon." Kaya naman ang nakangiti niyang mukha kanina na nagtatanong kung saan sila pupunta, biglang napalitan ng kung anong emosyon. Hindi sa takot pa rin siya kay Doña Miranda, kung hindi natatakot siya na baka biglang bumalik ang masamang alaala. "Don't worry, poprotektahan kita, wife. Nandito na ako," sabi ng kanyang asawa habang hawak nito ang isa niyang kamay at ang kabila naman ay gamit nito sa pagdadrive. Pinilit na lamang niyang mapangiti upang ito'y makampante. Kailangan niya maging matapang. Tuwang-tuwa si Doña Miranda nang bumalik na ang kanyang anak na si Christopher, pero hindi siya natutuwa nang makita ang kasama nito. Kailanman, hindi siya matutuwa na makita ang babaeng ito, ang babaeng pinakasalan ng kanyang anak na hindi naman niya tanggap na kahit mayaman din pala ito, hindi pa rin niya tanggap at isa pa, ipapahiya siya nito sa harap ng maraming tao. "Bakit mo kasama ang babaeng yan? Nabilog na naman ba niya yung ulo mo sa kasinungalingan niya? Dahil hindi ko siya magagawang saktan." Pagtatanggi pa rin ng Donya at hindi magawang aminin ng mali nito at sadyang nagmamalinis pa rin. "Dahil asawa ko si Carol at gusto kong humingi kayo ng tawad sa kanya sa mga ginawa niyo." Maya-maya pa'y lumabas si Katrina galing kusina. May dala itong juice. "Oh my God, you bitch! Pinahiya mo kami kagabi sa party," ang sabi nito habang nakaturo kay Carol. Wag mong matatawag na ganyan ng asawa ko, Katrina. Kung ayaw mo makalimutan ko na babae ka." Galit na sabi ni Christopher sa babae. "Pero yun ang totoo. Pinahiya niya kami ni Tita Miranda kagabi." Pag-angal ni Katrina. "Kung napahiyaman kayo, deserve niyo yun. Kaya wag niyong sisihin ng asawa ko. Kapag kayo okay lang, kapag ginawa sa inyo hindi pwede." Malakas ang boses na tanong ni Christopher. "Ikaw,
Ang kapal kasi ng mukha mo, ba't bumalik ka pa? At sinugod ni Katrina si Carol. Akmang sasaktan siya nito pero mabilis na naitulak ni Carol si Katrina kaya natapon ang dala nitong juice. Hindi ako bitch, Katrina. At kung meron man dito nun, ikaw yun. Pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa lalaking hindi ka naman mahal at may mahal ng iba at higit sa lahat ay kasal na. Kailan ka magigising sa katotohanan na hindi na ikaw? Naiiyak na nag-walk out si Katrina. Tinawag pa nga ito ng Donya pero tuloy-tuloy lamang ang babae sa paglabas ng mansyon. Ikaw na babae ka, yumaman ka lang, ang tapang mo na. Pero kung tutuusin, basura ka pa rin. Galit na sabi ni Donya Miranda kay Carol. Ma'am, can you please stop? Hindi ba kayo nagsasawa? Mas gusto niya bang mawala na muna ako sa inyo bago kayo tumigil? Hindi ko to gustong sabihin sa inyo pero minsan, naisip ko na bakit hindi na lang kayo ang nawala at hindi si Daddy. Masyado kayong matapobre. Hindi inaasahan ni Carol ang bibitawang salita ni Christopher laban sa mami nito. Medyo masakit yon para sa isang ina. At niyaya na nga siya ni Christopher na umalis doon. Mukha kasing wala namang balak yung ina nito na humingi ng tawad. Gusto niyang maawa kay Donya Miranda pero deserve naman ito at hindi rin ito naawa sa kanya noon. Ma'am, humarap muli si Christopher sa ina nito bago muling magsalita. My wife is pregnant at hindi ko alam kung hahayaan ko kayo na makilala ng apo niyo. Bago sila tuluyang umalis ng mansyon, naiwang naiiyak si Donya Miranda dahil siya hindi makapaniwala na pagsasalitaan siya ng ganoon ng kanyang anak. Ayan kasi ang sama ng ugali. Bulong ng isang maid na katabi nito. Si Carlota ay wala na dahil kagabi pa lang pinalayas na niya dahil sa ginawa nitong pag-amin sa kanyang anak. Pati si Katrina tinalikuran na siya kaya wala na siyang kakampi. Deserve naman niya yan. Hindi dapat tayo maawa dyan. Kitang-kita natin kung paano niya pahirapan noon si Ma'am Carol. Nagsisisi nga ako na pinairal ko yung takot ko at hindi ko man lang natulungan si Ma'am Carol. Mga nagbubulungan ng katulong kaya sa inis ng Donya, napasigaw na lamang ito. Wala na sa kanyang pinakamamahal na anak at mukhang hindi na siya nito mapapatawad. Pinili ni Carol at Christopher na bumukod na lamang. Ang gusto nga ng daddy ni Carol ay doon na lamang sila sa mansyon pero tumanggi siya dahil gusto niya na bumukod na sila ni Christopher. Ngayon ay bibisita sila sa kanyang nanay at tatay Nestor upang ibalita sa mga ito na ayos na silang dalawa. Kinakabahan pa nga si Christopher na harapin ang kanyang mga magulang dahil sa takot. Nasabi niya kasi sa lalaki na marami din siyang naikwento sa mga ito. Mapapatawad kaya nila ako? Tanong ng asawa ni Carol sa kanya habang abala ito sa pagmamaneho. Kinakabahan talagang lalaki. Hindi naman ikaw ang may masamang ginawa sa akin kaya hindi ka nila kailangan patawarin. Ang tanging mali mo lang, hindi mo alam kaya wala ka nagawa dahil hindi ko rin naman sinabi. Paliwanag niya sa asawa. Kaya napangiti naman ito. Nang makarating sila ni Christopher sa bahay ng kanyang nanay at tatay, ang nanay niya lamang ang naroroon. Ang tatay Nestor niya raw kasi ay nasa trabaho. Ayos na kayong dalawa? Natutuwang sabi ng kanyang ina. I'm sorry po sa lahat. Agad na sabi ni Christopher. Nabigla na lamang natawa. Iho, bakit humihingi ka ng tawad kung ang ina mo naman ang may kasalanan sa anak namin? Ang tanong ng nanay niya sa asawa. Pero may kasalanan din po ako dahil hindi ko man lang inalam na may nangyayari na ho palang ganun. Paliwanag ni Christopher sa kanyang nanay. Pero iniba na agad ng ina ang kanyang usapan. Kamusta ka naman doon sa bahay ng tatay mo? Ayos lang ako, Nay. Nagpaalam na rin ako kay Daddy na hindi na ako doon dahil bubukod na ho kami ni Christopher. Mabuting at pumayag. Paliwanag ni Carol. Mabuti naman at naisip niya na bumukod na. Napapangiting sabi ng kanyang ina. Ayoko na pong mahirapan pa yung asawa ko. Sabat naman ni Christopher. Dahil wala silang maiinom, inutusan na muna ng nanay niya na bumili si Christopher ng mineral water sa tindahan. Mabuti na lamang talaga at masunurin ng kanyang asawa. Nay, alam mo ba, tuwing nababanggit kayo ni Daddy sa akin noong nasa mansyon ako, alam kong mahal pa rin niya kayo eh. Natawa naman si Aling Caridad sa sinabi ng anak. Mahal ko na nga ngayon ng tatay Nestor mo, anak. Matagal lang nawala ang nararamdaman ko para sa daddy mo. Kaya sana maintindihan mo yon. Pero pwede pa rin naman kaming maging magkaibigan para sa'yo. Kayo naman, Nay, sinasabi ko lang. Natatawang sabi ni Carol. Ang biyanan mo, hindi na talaga humingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo. Mukhang wala ng pag-asa, Nay. Napatawa na lamang niyang sabi. Mukha kasing wala na talaga. Mukhang yung mga ganoong tao'y wala na talaga. Pagsang-ayon ng kanyang nanay. Maya-maya pa'y bumalik na ang asawa niya na may dalang galon ng tubig. Nasabi mo na ba na buntis ka? Tanong ng kanyang ina nang makalagpas ito sa kanila at pumunta ng kusina. Nasabi ko na, Nay, tuwang-tuwa nga eh. Mabuti yan, kaya sana wala ka nang itago pa sa asawa mo. Payo sa kanya ng ina.
Hanggang sa nagpaalam siya dito na kailangan na nilang umalis ni Christopher dahil pupunta na sila sa kanilang bagong bahay na binili nito. Sabi niya yung hindi masyadong malaki at sakto lamang pero mukhang iba ang nangyari. Dahil pagkarating nila sa bagong bahay o masasabing mansyon ay halos kasing laki iyon ng mansyon ng kanyang daddy. Ang galing talaga ng asawa niya. Di ba sabi ko simple lang? Nakataas ang kilay niyang tanong. Simple lang naman to, wife. Hanggang sa may malamig na bagay siyang naramdaman sa kanyang leeg. Muli nitong sinuot sa kanya ang kwintas na simple lamang din. Lahat ng maganda ay simple lang sa Yohan because you deserve the best. Lahat ng best ay deserve mo. Ang sabi nito sa kanya bago siya hinalikan sa kanyang noo. Napangiti na lamang si Carol. Palagi na lamang siyang pinapakilig nito. The best ka rin naman. The best husband in the world. No, I'm not the best. Hindi kita. Pinatigil niya ito sa kung ano pang sasabihin sa pamamagitan ng kanyang paghalik sa labi nito. Basta para sa akin, the best ka dahil simula pa noon. Wala ka nang ginawa kundi mahalin ako at ibigay sa akin ng mga bagay kahit hindi ko naman hinihingi yun. Kaya mahal na mahal kita, Han. You're the best husband and you're the best wife. I love you so much na hindi ko alam kung makakaya ko pang mabuhay kapag nawala ka. At niyakap siya nito. Masaya kapag ganoon lamang, walang sakitan, pagpapahirap, lihim at pagmamahal ang nananaig. Naging maayos ang buhay nila ni Christopher sa bago nilang bahay. Pero ang pinagtataka niya lamang ay sa araw-araw may nagpapadala ng kung ano-anong gamit at mga appliances na medyo naman hindi nila kailangan. Lumalaki na rin ang kanyang tiyan dahil sa pagbubuntis. Kaya madalas na lamang siyang nasa mansyon nilang iyon at may binayaran si Christopher na siya namang magbabantay sa kanya para may mag-aalalay pa rin sa kanya kapag ito ay wala ron. Siyempre, CEO ba naman ang kanyang asawa? Pero isang araw, hindi inaasahan ni Carol ang may bibisita sa kanya, si Doña Miranda. Medyo natakot pa nga siya dahil wala ang kanyang asawa at baka kung anong gawin nito sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya nang lumuhod sa kanyang matanda. Patawarin mo ko, iha, sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Paghingi nito ng tawad. Humihingi ba kayo ng tawad sa akin dahil gusto nyo o napipilitan lang kayo dahil sa asawa ko? Kung napipilitan lamang kayo, maaari na kayong umalis dahil sa totoo lang ay mahirap para sa akin. Pinipigilan lamang ni Carol ang sarili na magalit sa mga oras na iyon. Hindi ako napipilitan, iha. Gusto ko nang humingi ng tawad sa lahat. Alam kong mali ako. Masyado akong matapobre at sinasaktan kita noon dahil ayaw kita para sa anak ko. Kaya patawad sa lahat. Ang sabi pa ng Donya. Tumayo na ho kayo. Para sa ikakagaan po ng loob nating lahat, pinapatawad ko na po kayo. Dahil wala rin naman po ako mapapala kung magtatanim pa ako ng galit sa inyo. Maraming salamat, iha. Gusto ko lang mahingi ang kapatawaran mo bago ako umalis. Pupunta ako ng Amerika at doon na muna ako sa aking pinsan. Alam kong malabo na ako mapatawad ng aking anak dahil sa mga nagawa ko. Kaya pakisabi na lang na mahal ko siya, ha. At patawad ulit, iha. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa ko sa inyo pero salamat at pinatawad mo ko. Sobrang deserve mo ang pagmamahal ng aking anak. At tumayo ito bago nagpaalam na aalis na pero may huling sinabi. Sana ay bigyan niyo ko ng pagkakataon na makilala yung anak niyo sa pagbabalik ko. At tuluyan na nga itong umalis. Hindi alam ni Carol kung bakit bigla na lamang siyang napaiyak. Yun lang naman ang hinihintay niya, ang humingi ng tawad ang ginang. Pag uwi ng kanyang asawa, sinabi niya dito ang nangyari. Natuwa si Christopher na humingi na ng tawad yung ina nito sa kanya at sinabing mahal na mahal din ito ng ina nito. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos ang kanilang pamumuhay hanggang sa maipanganak niya ang panganay nila ni Christopher. Oo, panganay, dahil gusto pa daw nito na magkaanak ulit sila. 3 daw ang gusto nilang anak. Biro niya pa nga, dapat ito na lamang ang mga anak dahil ang hirap-hirap. Pero ang sabi naman ng lalaki ay kung hindi niya kaya, okay na yung isa. Tuwang-tuwa naman ang kanyang nanay at tatay Nestor nang makita ang anak nila ni Christopher. Lalaki ito at kamukhang-kamukha ng ama. Kaya ang pamilya niya medyo masama ang tingin sa asawa dahil kay Christopher lahat nakuha. Bigla niyang naisip si Doña Miranda. Siguro matutuwa ito kapag nakita ang apo na kamukhang-kamukha ng anak nito. Pero nung araw na yon, tumawag kay Christopher ang tita nito na patay na daw ang Donya dahil inatake sa puso. Sa mismong araw ng kanyang panganganak ay doon namatay ang Donya. Kitang-kita niya kung papaano napaiyak ang kanyang asawa. Naka-move on din naman ito sa nangyari. Siguro ganun talaga ang buhay. May karma ang tao. Ang sabi naman ni Christopher, nakausap pa nito yung ina dahil pumunta ito sa opisina ng lalaki bago umalis.
Naging masaya naman ang buhay nila kasama ang kanilang anak na si Conrad. Ang mga tao ay tanggap na din siya bilang asawa ni Christopher. Hindi dahil sa mayaman na siya kundi dahil tanggap siya kung ano siya, na yung simple lang siya at hindi na kailangang i-judge pa. Ang sabi sa kanya ni Christopher, nahanap na ni Katrina ang forever nito at masaya na rin ang babae. Talagang nasulsulan lamang talaga ni Doña Miranda ito noon. Sa ngayon, masaya silang namumuhay bilang pamilya. Ang kanilang anak na si Conrad ang nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Paminsan-minsan, nagkakaroon sila ng reunion kasama ang kanyang pamilya. Ang daddy niya, ang kanyang nanay at tatay Nestor na ayos naman na sa isa't isa. Minsan naalala nila si Doña Miranda na sana mas binigyan pa ito ng mas mahabang buhay ng Diyos. Pero sabi naman sa kanya ni Christopher, magkasama naman na daw ang mami at daddy nito. Sa ngayon, hindi na masasabi pa ni Carol na unwanted wife siya ng CEO dahil tanggap na siya ng lahat. Masaya din sila ni Christopher kasama yung anak nilang si Conrad na alam niyang masusundan pa, lalo pat napaka-sweet at mapagmahal ang kanyang asawa.